Ang ating bida ay tinatapak-tapakan, tinanggalan ng braso at binti hanggang sa mamatay. Ngunit sa di inaasahan ay muli siyang nabuhay, at nakakuha ng ipinagbabawal na kapangyarihan at naghiganti. Kung gusto mo ang kwento na ito ay simulan na natin. Nagsisimula ang ating kwento sa isang ospital kung saan ang ating bida, si Shenqing ay nakahiga na walang malay. Bigla, bumagsak ang petals ng isang patay na bulaklak at dumampi sa kanyang mukha dahilan upang siya ay magising. Agad siyang umupo at inalis ang oxygen mask, at huminga ng ilang sandali. Pagkatapos ay tinanong niya sa kanyang sarili kung nasaan siya at kung siya ba ay muling nabuhay. Habang ang kanyang mga alaala ay muling lumilitaw sa kanyang isipan, mabilis niyang kinuha ang kumot na nakatakip sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nang hilahin niya ang kanyang kumot, laking gulat niya nang matuklasan niyang wala na ang kanyang magkabilang mga binti. Nagmumura siya sa pagkadismaya at iniisip kung anong oras na sa kasalukuyan. Sa sandaling yon, isang batang babae ang pumasok sa kanyang silid at bigla siyang tinawag na kuya. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha ay nagmamadaling niyakap siya, at binanggit nito kung gaano kahanga-hanga na sa wakas ay nagising na siya. Nangako ang kanyang kapatid na babae na huhulihin daw niya ang hit and run na driver na naging sanhi ng kanyang aksidente. At tinitiyak na gagaling ang kanyang mga paa. Kinomfort niya ang kanyang kapatid na babae, kinumpirma na nangyari ang lahat ng aksidente noong 1 taon. 1 taon na ang nakalipas, isang aksidente sa sasakyan ang nagpabago sa kanya mula sa pagiging pinakabatang bilyonaryo sa bansa, ang chairman ng Rising Sun International Group at naging isang lumpo na lamang. Sa mga alaala ng ating bida, habang siya ay nakatutok sa paggamot, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, na itinuturing niyang kapatid. Si Xiao Tiankai ay kinuha ang pagkakataong kontrolin ang kanyang kumpanyang Rising Sun International Group. Binyantaan pa ni Tiankai ang kalusugan ng ating bida, at pinilit ang kapatid na babae nito para sa isang arranged marriage para sa patuloy na paggamot para sa kanya. Nangako si Tiankai sa kapatid na babae ni Shenqing na kung magpapakasal silang dalawa, ginagarantiyahan niya ang kinabukasan ng kanyang kuya na si Shenqing. Si Shenqing na galit, ay sumigaw kay Tiankai na bitawan ang kanyang kapatid, ngunit mapanuksong tinanong lamang siya ni Tiankai kung ano ang kanyang itinatahol. Pagkatapos ay pilit na hinalikan ni Tiankai ang kapatid ni Shenqing at pinaiyak ito, habang nagmamakaawa ang kapatid na babae kay Shenqing na iligtas siya. Ang lahat ng mga bagay ng ating bida ay kinuha ng kasuklam-suklam na Xiao Tiankai na yon. Nang maglaon, lumitaw ang isang laro na tinatawag na Divine Path, na pinagsama-samang binuo ng maraming bansa. Nag-aalok ito ng 100% realism, at ang in-game na currency o pera ay maaaring ipagpalit sa totoong pera, na naging sanhi upang maging isang pandaigdigang sensasyon ang larong ito. Ang pinaka-critical na feature nito ay ang mga attributes ng isang karakter sa laro ay maaaring makaapekto rin sa katotohanang kalagayan ng isang tao. Ang larong ito ay dapat na ang pinakamahusay na pagkakataon ni Shenqing na baguhin ang kanyang kapalaran bilang isang lumpo. Ngunit sa panahon na yon ay nawalan na siya ng mga pera. At wala na siyang pera na ay panggagastos para sa laro, kaya hindi siya makakakuha ng mahuhusay na mga resources at mga kagamitan, na iniwan siyang nakulong sa pagiging isang average na manlalaro lamang. Si Tiankai naman, gamit ang yaman na dating pagmamay-ari ng ating bida na si Shenqing, ay inubos ang lahat ng pera para maging malakas siya sa laro na yon. Dahil doon ay nakakuha rin siya ng pinakamahuhusay na mga resources at attributes, na nagpataas ng kanyang kapangyarihan sa totoong buhay at naging isang walang kapantay na level. Alam ng ating bida na dapat ay sa kanya ang lahat ng pera na yon, sapagkat siya ang orihinal na nagmamay-ari ng kumpanya. Kaya sa mga panahon na yon ay nakipagkita si Tiankai sa ating bida at kinukutya ito. Tinanong kay Shenqing kung ipinatawag niya ba siya para lamang pagtawanan siya sa kanyang nasirang doghouse. Inasar ni Tiankai ang ating bida, tinanong kung talagang iniisip mo ba na ang isang silid na puno ng mga pampasabog ay maaaring pumatay sa akin. Bamulong ang ating bida kay Tiankai na edi subukan nila ito, at pagkatapos ay sumigaw at ipinahayag na sila ay mamamatay na lang ng magkasama. Pinasabog ni Shenqing ang mga bomba, dahilan para sumabog ang buong gusali. Habang nakahiga sa lupa na walang mga braso at binti, nabigla si Shenqing nang marinig ang boses ni Tiankai. Si Tiankai na ganap na hindi man lang nasaktan, ay nagtanong kay Shenqing kung bakit nag-abala pa siya na gumawa ng gayong eksena.
Habang papalapit si Tian Kai kay Shenqing ay ipinaliwanag niya na sa kapangyarihang natamo niya mula sa larong Divine Path, maging ang mga pampasabog na bomba ay hindi man lang magagawang galusan ang kanyang mga buhok. Pagkatapos ay tinapakan ni Tian Kai ang ulo ni Shenqing, at sinabing bago ka mamatay ay may sasabihin muna akong isang bagay sa iyo. Inihayag niya na siya ang nasa likod ng aksidente ni Shenqing, ang pagkaputol ng kanyang mga binti, at maging ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Upang magdagdag ng insulto sa pinsala, tumawa si Tian Kai at sinabi kay Shenqing na ang iyong kapatid na babae, ang huling bloodline ng pamilyang Shen ay dadalhin ang aking apelyido. Sa sobrang galit at kawalan ng pag-asa, sumigaw si Shenqing. Pagkatapos ay winakase ni Tian Kai ang buhay ng ating bida sa pamamagitan ng pagdurog sa ulo nito. Ngayon sa kasalukuyan, gaya ng pagninilay ni Shenqing, hindi niya alam kung bakit siya muling nabuhay. Ngunit naiintindihan rin niya na ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Pagkatapos ay sinabi ni Shenqing sa kanyang kapatid na babae na huminto na sa pag-iyak, tinitiyak sa kanya na ayos lang siya at tinutukso na kung magpapatuloy ka sa pag-iyak ay pagtatawanan kita ng husto. Pagkatapos ay nanumpa si Shenqing na sa pagkakataong ito sa pangalawang buhay, poprotektahan niya ang kanyang kapatid na babae pati na rin ang pamana ng kanilang mga magulang. Nangako rin siyang pirasuhin niya ang hayop na yon na si Xiao Tian Kai. Gayunpaman, lubos niyang nababatid na ang kanyang kapansanan ay isang katotohanan at iniisip niya kung paano niya maibabaliktad ang mga bagay-bagay na sitwasyon. Pagkatapos ay bigla niyang naalala na malapit na palang i-release sa ganitong petsa ang larong Divine Path. Alam niya na sakalang mapapagtanto ng mga tao ang kakayahan ng larong ito na makaapekto sa tunay na katawan ng tao sa loob ng isa pang buwan, na ginagawa itong pinakamainam niyang pagkakataon para baguhin ang kanyang kapalaran bago pa ma-freeze ang kanyang mga ari-arian at pera. Nakakunot ang noo ni Shenqing habang pinag-iisipan ang mga susunod niyang gagawin, dahilan para magtanong ang kanyang kapatid na babae kung sumasakit ba ang kanyang mga binti. Kaya agad na nag-alok ang kapatid niyang babae na tatawagan niya muna ang doktor, ngunit pinigilan niya ito at ipinaliwanag na may urgent na bagay na dapat niya munang gawin para sa kanya. Kaya tinanong ng kapatid na babae kung ano yon, at sinabi ni Shenqing na dapat siyang agad na bumili ng isang Divine Path Gaming Pod device. Nalilito, tinanong ng kapatid na babae kung ano ang ibig niyang sabihin sa Gaming Pod. Sa sandaling yon, pumasok si Tian Kai sa silid at sarkastiko na nagtanong kay Shenqing kung kailan pa siya nagkaroon ng hilig sa paglalaro. At seryosong tinanong kung ano ang mangyayari sa kumpanya kung siya ay malulong sa paglalaro. Galit na galit si Shenqing dahil napagtanto niya na sinusubok na kaagad siya ni Tian Kai. Pagkatapos ay tinanong niya si Tian Kai, ano na ang maaari kong gawin maliban sa paglalaro ngayong lumpo at wala na akong mga binti. Napangiti naman si Tian Kai sa tugon ng ating bida at sinabing narinig niya na ang Divine Path ay i-release ngayong araw, at ang mga gaming pod ay limitado pa lamang sa 100 piraso. Idinagdag niya kay Shenqing na dahil limitado pa ang mga gaming pod, ang presyo ng mga ito ay tumaas na sa 300 million, at malamang nakakailanganing magbayad pa ng dagdag na kabayaran upang makakuha ng isa dahil maraming kakumpetensya. Sumagot si Shenqing at sinabing, ako pera naman ang may kontrol ng mga pondo ng kumpanya kaya ako ang magdedesisyon. At idinagdag na kahit na ang presyo ay umabot pa ng 30 billion, wala akong pakialam at bibilhin ko pera nito. Nakiusap sa kanya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na huwag kumilos ng padalos-dalos, ngunit inusenteng tiniyak ni Tian Kai sa kanya na huwag mag-alala, at agad din akong kukuha ng isang piraso para sa iyo. Sa totoong iniisip ni Tian Kai, mas madali daw na kunin ng kumpanya kung magiging abala si Shenqing sa paglalaro. Kaya pagkatapos ay sinabi ni Tian Kai sa ating bida na mag-enjoy muna sa laro, at sinabing ihahatid niya ang gaming pod sa lalong madaling panahon, at hindi mo na kailangan pang mag-alala tungkol sa kumpanya o sa iyong nakababatang kapatid dahil ako na ang baalang kikilos sa lahat. Habang inaabot ni Tian Kai ang nakababatang kapatid na babae ng ating bida, agad na hinayla ni Shenqing ang kanyang nakababatang kapatid na babae para ilayo kay Tian Kai. At sinabi niya kay Tian Kai na, mananatili ang aking kapatid na si Xiaotong ngayong gabi dito sa aking kwarto dahil gusto ko siyang makasama ng mas maraming oras. Pinandilatan ng ating bida si Tian Kai, at nangako na hinding-hindi niya hahayaan na hawakan ni Tian Kai ang kanyang kapatid gamit ang marurumi nitong mga kamay. Hindi sa ibabaw ng aking bangkay. Dahil dito ay pumayag na lang si Tian Kai at agad na lumabas ng kwarto.
Sa labas ng kwarto, galit na binabanggit ni Tian Kai ang driver na bumangga kay Shenqing, at tinawag itong walang kwentang mamamatay tao. Galit na tinanong ni Tian Kai kung paano nabigo ang engot na driver na patayin si Shenqing ng tuluyan. Pagkatapos ay bumulong siya sa kanyang sarili na sa susunod na sasagasaan nila si Shenqing, gagamit na siya ng tanker truck para matiyak na matatapos ang trabaho. Sa loob ng silid, sinabi ni Shenqing sa kapatid niyang babae na ilipat ang lahat ng kanyang pera sa laro dahilan para malito ito. Tinanong ng kapatid kung bakit, ngunit sinabihan lang ni Shenqing ang kanyang kapatid na huwag nang magtanong pa at inutusan itong ibenta ang lahat ng stocks ng kanilang kumpanya. Nag-aalala, tinanong ng kapatid niya kung may sakit ba siya, ngunit sumagot lang si Shenqing na wala siyang sakit. At seryoso niyang sinabi na kailangan lang niyang tumaya ng malaki. Makalipas ang 3 oras, dumating na ang gaming pod at agad namang pumasok si Shenqing sa loob ng gaming pod, at nabili niya ito sa kabuuang 500 million. Pagkatapos ay ipinahayag na niya sa Divine Path na siya ay darating. Kaya na-activate na ang system at nakapasok na siya sa mundo ng larong Divine Path. Ligtas siyang nakarating sa realm nito at tuwang-tuwa na sa wakas ay malaya na siyang nakakagalaw, at napansin din kung gaano kituto ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Pagkatapos ay lumitaw ang system window at nag-udyok ito sa kanya na pangalanan ang kanyang karakter. Pinili niya ang pangalang Xiao Jiuwang, na ang ibig sabihin ay Morning Wine Elegy. Pagkatapos ay lumitaw ang screen ng pagpili sa klase ng isang karakter, na nag-aalok ng karaniwang mga pagpipilian gaya ng Warrior, Mage, Ranger, Assassin, Priest, Knight, at Summoner. Nagpasya siyang piliin ang parehong job class tulad ng sa kanyang nakaraang buhay, ang job class na pinakakabisado niya. Matapos isumite ang kanyang pinili, kinumpirma ng system na pinili niya ang job class na isang ranger at nabago din ang kanyang kasuotan upang tumugma. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang pareho lang ang lahat gaya nung sa nakaraan niyang buhay. Pagkatapos, ipinahayag ng system sa kanya na bilang isang VIP user ng gaming pod, nakapagbukas siya ng isang espesyal na reward, ang Elf Bloodline, isang epic level na reward. Dahil sa reward ay binigyan siya nito ng titulong Born Ranger, at makakakuha siya ng pabor mula sa mga elves, na nagbibigay ng plus 10% na pagtaas sa accuracy, critical rate at evasion, at plus 15% naman na pagtaas sa kanyang movement speed. Ipinakita rin ng system na bilang isang VIP user, nakapag-trigger siya ng isa pang reward. Isa itong espesyal na skill book na tinatawag na Weakness Detection, isang legacy level na kasanayan, na tumutukoy sa mga mahihinang punto ng mga target. Ang pag-atake sa mga mahihinang punto ay magdudulot ng 150% hanggang 200% na damage. At ang kasanayan na ito ay makakakonsumo ng 20 mana, at mayroon ding 12 seconds na cooldown. Na-recognize ni Shenqing ang skillbook na ito bilang ang parehong kasanayan na pinagkadalubhasaan niya noon sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos, inabisuhan siya ng system na bilang isa sa unang 100 global VIP user na bumili ng gaming pod, makakatanggap siya ng isang espesyal na eksklusibong treasure chest. Isang treasure chest ang bumungad sa kanyang harapan, na ikinagulat niya dahil noong dati sa kanyang nakaraang buhay ay wala siyang natanggap na ganitong reward. Kaya agad niyang sinubukang abutin ang treasure chest dahil alam niyang marahil isa sa pinakamahalagang talent ability ang nasa loob ng treasure chest na ito. Ipinaalam sa kanya ng system na naglalaman ito ng isang rare na talent ability. Ngunit para ma-unlock ang treasure chest na ito ay kakailanganin niyang mag-recharge ng 50 milyong gintong barya, na nagkakahalaga ng 500 million RMB na pera nila. Kaya nang makita ito, napahinto sandali si Shenqing. Ngunit pagkatapos ay kumpiyansa siyang nag-recharge ng pera, dahil alam niya na kung hindi niya gagastusin ang pera ngayon, kukunin lang ni Tian Kai ang lahat sa kalaunan. Naiintindihan niya na ang mga talent ability ay mga random na katangian na maaaring makuha ng bawat bagong manlalaro. At kapag mas maagang nagsimula at pumasok ang isang manlalaro sa larong ito, mas rare ang mga talent ability na maaaring makuha. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, nakatanggap siya ng isang karagdagang epekto ng pinsala sa pagdurugo, na naging malaking asset sa hindi mabilang na mga labanan niya noon. Pagkatapos ay kinumpirma ng system na 500 million na gintong barya ang na-recharge. Hinanda ni Shenqing ang kanyang sarili habang iniisip na sa pagkakataong ito,
dahil mas malaki ang ginastos niya ay kailangan niyang makakuha ng mas magandang bagay. Pinindot niya ang yes, kaya bumukas ang treasure chest at naglabas ito ng sobrang nakakasilaw na liwanag. Habang nakatitig na hindi makapaniwala, tinanong niya kung nagbibiro ba ang system. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ang nakuha niya ay ang Evolved Everything talent. Natigilan siya nang matuklasan niya na mayroon palang ganitong uri ng talent ability. Tinitigan ni Shenqing ang divine level skill na Evolved Everything. Alam niyang hindi ito isang bagay na madaling makuha sa pamamagitan lamang ng 50 milyon na gintong barya. Binuksan niya ang mga detalye ng skills na ito, at ipinakita sa kanya ng system ang mga kakayahan nito. Ang una ay ang Passive Evolution, na maaaring magbigay ng 100% na pagkakataong i-upgrade ang isang dropped items hanggang sa isang rango, na may 5% na pagkakataong mag-trigger din ng Intermediate Evolution. Na maaaring i-upgrade ang item sa dalawang rango. Nakalaan din dito na maaaring malampasan ng evolution skill na ito ang pinakamataas na kasalukuyang rango ng isang item. Ang pangalawa ay ang Autonomous Evolution na maaaring magbigay ng 100% na pagkakataong mag-upgrade ng anumang item, tool, skill, o gem hanggang sa dalawang level, na may 10% na pagkakataong mag-upgrade hanggang sa tatlong level, at ito ay mayroong 24 hours na cooldown. Nakalaan din dito na ang epekto ay hindi maaaring mag-stack sa passive. At ang parehong epekto ay maaari lamang mag-evolve ng isang beses. Namangha si Shenqing habang binabasa ang mga detalye, nakangiting napagtantong naka-jackpot siya sa skill na ito. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kasanayan na ito, at pumulupot ito sa kanyang braso habang isang gintong liwanag ang lumitaw habang siya ay sumisigaw sa pananabik. Ipinunto niya na ito ay napakahusay, alam na itong kasanayan ay isang bagay na makakapagpabago sa lahat. Habang ang iba ay nagda-drop pa rin ng mga bagay na bronze at silver na kagamitan. Siya ay magda-drop ng hindi bababa sa silver o gold, o marahil mas mataas pang level ng mga kagamitan. Kinumpirma niya sa kanyang sarili na sulit ang kanyang 500 milyon na ni-recharge. Sa kapangyarihang ito, kaya na niyang year-okan ang lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay nagpasya na siyang pumasok sa laro sa ilang sandali upang casual na pumatay ng ilang mga halimaw, dahil gusto rin niyang masubukan ang kapangyarihan ng Evolved Everything na skills gamit ang mga dropped items. Gayunpaman, naalala niya na mayroon nga palang 24 hours na cooldown at napagtanto na ang unang ebolusyon na gagawin niya ay napakahalaga. Kaya pinag-isipan niya ito ng maigi, dahil alam niyang kailangan niyang makahanap ng isang bagay na may potensyal na mag-evolve para hindi masayang at maghintay pa ng 24 hours. Matapos isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, inimbak na niya ang kanyang mga items at naghanda. Nang handa na siya, binuksan na niya ang system window at pinindot ang gitna nito. Ang gate ng laro ay lumitaw sa kanyang harapan, at naglakad siya patungo dito habang iniisip na oras na upang baguhin ang kanyang kapalaran. Sa paghakbang niya sa gate, pumasok siya sa beginner's village at nakita niya ang maraming tao doon. Inaasahan niya na isa siya sa mga naunang player, ngunit tila mayroon din palang sobrang mayayaman sa mundong ito na kayang ma-afford ang laro. At doon, napansin niya ang dalawang lalaking humahabol sa isang manok habang sinisigawan nito na huwag tumakbo at ibigay na lang ang mga XP points nito. Laking gulat ng mga ibang tao sa paligid, nagtatanong kung ang pagpatay sa mga manok ay magbibigay ng XP points. Hindi nagtagal, halos lahat ng tao sa village na ito ay hinahabol ang kawawang manok dahil gusto nilang subukang makakuha ng mga XP points. Nang makita ito, natahimik lang si Shenqing saglit. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at nag-isip, iyan lang ba ang mayroon sila? Kaya napagpasyahan na lang niya na hindi naman sila karapat-dapat na kutsain pa. Pagkatapos ay naglakad na siya sa kabilang direksyon, determinadong sulitin ang bawat segundo para sa kanyang unang layunin, ang talunin ng sariling boss ng beginner level at makuha ang gantimpala sa unang pagpatay sa boss. Habang papalayo siya sa mga tao, naririnig niya ang pagkabigla ng ibang mga manlalaro na bukod sa XP points ay nag-drop pa nga ng karne ang manok na kanilang pinatay. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, si Shenqing ay nakapunta na sa gitna ng isang malalim na kagubatan. Binalaan siya ng system na mag-ingat kung papasok siya sa isang wild monster area sa unahan, ngunit ibinasura lang niya ang notification na ito. Alam niyang delikado ito ngunit kailangan niyang mabilis na pumatay ng mga halimaw upang makapag-level up at masecure ang unang pagpatay sa boss.
na magbibigay sa kanya ng mga karagdagang reward na hindi maaaring nakawin ng iba. Gayunpaman, alam niya namang kailangan pa rin ang paghahanda ng mabuti. Pagbukas ng kanyang inventaryo, tumingin siya sa kanyang newbie bow at cloth armor na may pang-aalipusta. Alam niya na ang mga bagay na ito ay walang halaga kapag in-evolve niya, ngunit kung hindi siya mag-e-evolve ng isang bagay ay imposibleng maikukumpara niya ang kanyang sarili sa iba. Dahil ang kanyang evolve everything na kakayahan ay magagamit lamang isang beses sa isang araw. Ang hindi paggamit nito kaagad ay parang nag-aaksaya lamang ng oras. Kaya pinag-iisipan niya ng maigi kung ano pa ba ang maaaring magkaroon ng higit na potensyal kapag in-evolve niya. Bigla, may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Inilabas niya ang kanyang skill na Evolved Everything, at nagpa siya na i-evolve ang kanyang elf bloodline. Kaya pagkatapos ay ang bloodline ay lumabas sa kanyang katawan. At ang silver na korona at baluti nito ay nagsimulang mawala. At ito ay biglang naging isang golden crown at armor. Pagkatapos ay ipinakita ng system ang evolved bloodline ng Elf King. Nakakagulat ang mga epekto nito dahil pinalakas ng pag-evolve ang kanyang strength empowerment, pinataas ng 50% ang kanyang hit rate, critical strike, attack speed, at evasion, habang ang kanyang movement speed naman ay tumaas ng 100%. Ang kanyang life force naman ay tumaas ang kanyang pinakamataas na HP ng 1,000 points, at may karagdagang 100 points sa bawat pag-level up. Panghuli, ginagarantiyahan naman ng kakayahan ng Life Arrow, na ang bawat ikatlong pag-atake niya ay magiging isang critical hit. Kaya namangha si Shenqing matapos basahin ang mga detalye ng evolved bloodline niya. Hindi siya makapaniwala na talagang gumana ito. Gamit ang mga attributes na kanyang nakuha sa in-evolved na bloodline, hindi magiging problema ang pag-solo grinding ng mga halimaw sa newbie zone. Bigla, umalingaw-ngaw ang isang malakas na alulong mula sa kabilang panig ng kagubatan dahilan para isipan niya kung iyon ba ay isang wolf. Samantala, sa kabilang panig ng kagubatan ay isang level 2 na forest wolf ang nakaharap ngayon sa isang grupo ng mga manlalaro. Tinukso ng isang lalaki ang wolf at mapangahas na sinabi kung sa tingin ba nitong halimaw na ito ay mabilis siya. At idinagdag na as long as papatayin nila ito, maaari silang mag-level up. Sinabi naman ng isa pang lalaki na ang wolf ay dapat na lang na masunurin na mamatay. Wala silang kamalay-malay na si Shenqing ay nagtatago sa likod ng isang puno at pinapanood sila. Napansin ni Shenqing na ang mga manlalarong ito ay medyo matalino naman na bumuo sila ng isang koponan upang pumatay ng mga halimaw sa yugto ng beginner. At kahit na mababawasan ang kanilang makukuhang XP points at mga dropped items dahil sa pagbuo ng koponan ay papataasin naman ito ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, ang kanilang mga kaalaman pagdating sa outdoor survival ay kulang. Hindi ata nila alam na ang mga wolf ay mga pack animals na kumikilos ng pagrupo. Bigla, may napansin ang mage ng koponan sa likod niya at kinakabahan na tumawag sa kanyang team, at nagbabala na napapalibutan na sila ngayon ng mga wolf. Pagkatapos ay agad na sumugod ang mga wolf para umatake sa kanila. Ang archer ay sumigaw na kahit na hindi siya mamamatay ng totoo dahil laro lang naman ito, ang kanyang sakit na nararamdaman ngayon ay masyadong makatotohanan. Ang mage naman na hinahabol ng matindi ng mga wolf ay humihingi ng tulong. Ngunit ang kanilang tank naman, sa kawalan ng pag-asa ay nagsabi na lang sa kanila na magkita-kita na lamang sila sa respawn point habang siya ay kinakagat ng maraming mga wolf. Sa loob lang ng ilang sandali, ang buong koponan ay napatay na ng mga wolf. Nang mawala na ang buong koponan, inilabas ni Shenqing ang kanyang arrow at sinabing, ang mantis ay umaaligid sa cicada, hindi alam ang oriole sa likod. Maingat niyang itinutok ang kanyang arrow sa level 2 na forest wolf. At sa tamang pag-timing, binitiwan niya ang arrow at matinding tinamaan ang wolf sa ulo nito. Pagkatapos ay inabisuhan siya ng system na napatay niya ang level 2 wolf, at na-upgrade ang kanyang Elf King bloodline. Nakakuha siya ng karagdagang 100 life points, 10 magic points, 5 libreng attribute points, at nag-level up siya sa level 2. Nakakuha din siya ng isang item na wolf meat. Ang passive evolution ng wolf meat na ito ay gagawin itong advanced wolf meat, na magbibigay ng tuloy-tuloy na health regeneration. Kinuha niya ito dahil alam niya na ang mga healing items ay napakahalaga pagdating sa solong pag-grind ng mga halimaw. Ngunit pagkatapos ay napansin siya ng mga natitirang kagrupo ng mga wolf at galit na tumahol sa kanya.
Nabigla siya, at mabilis niyang ibinalik ang kanyang pana sa kanyang inventaryo. At dahil nasubukan na niya ang sapat na damage ng kanyang arrow ngayon, nais niya munang subukan ang iba pang bagay. Kaya pagkatapos ay inactivate niya ang passive ability ng Elf King Bloodline, na nagbibigay ng 100% speed increase. At agad na tumakbo siya palayo sa pinakamataas na bilis na kanyang makakaya. Makalipas ang ilang sandali, siya ay tumatakbo at tumatalon sa isang bangin. Namangha siya sa kung gaano siya kabilis ginawa ng bloodline na ito. Naisip niya na kasing bilis niya ang mga ligaw na wolf kahit na wala pa siyang karagdagang mga kagamitan. Napagtanto niya na para sa isang archer, ang bilis ay tunay na napakahalaga. Kung wala ang kanyang divine talent na evolve everything, magiging mas mahirap ang magpalakas. Pagsilip sa likuran niya, mapanuksong tinanong niya ang mga wolf kung kaya ba nila siyang mahabol. Ngunit pagkatapos ay nagulat siya dahil nakita niyang tumigil na sila sa paghabol sa kanya. Napahinto tuloy siya at nagtataka sa kung bakit huminto ang mga wolf. Nang mapansin niya ang mga wolf na kahit na mukhang galit, ay nanginginig sa takot. Ipinakita sa kanya ng system na siya ay nakapasok sa Buffalo Zone, isang mas mataas na level ng lugar. Ang mga wolf na ngayon ay natatakot, ay tumalikod na lamang at naglakad palayo sa lugar. Pagkatapos ay iniisip niya na kung tama ang pagkakaalala niya, ang Buffalo Zone ay naglalaman ng mga level 5 na monsters. At biglang may sumigaw na babae at sinabing, "Hoy Pogi!" Lumingon si Shenqing at nakita niya ang isang babae na may kasamang dalawang lalaki. Tinanong ng babae si Shenqing kung gusto ba niyang sumali sa kanilang koponan. Ipinaliwanag ng babae na pinaplano nilang manghuli ng mga halimaw na buffalo at sigurado daw siya na sila ang naunang nakarating sa lugar na ito mula nang magbukas ang server ng laro. Gayunpaman, isang lalaking may berdeng buhok sa grupo ang hamarang at nagsabing, hindi lamang kung sino-sino ang maaaring sumali sa kanila. Ipinunto niya na si Shenqing ay level 2 pa lamang at madidelay lamang sila sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang makukuhang XP points kung isama ito sa grupo. Si Shenqing naman ay tahimik lang na nakatitig sa kanila habang nakikinig sa usapan. Pagkatapos ay tumalikod na siya para umalis, at sinabi sa tatlo na dapat na silang magpatuloy sa pag-grind ng mga halimaw habang siya ay pupunta muna sa ibang lugar. Kaya ang lalaking may asul na buhok ay nagtanong sa kanya kung siya ba ay wala sa kanyang tamang pag-iisip, ngunit sumagot lang si Shenqing na ang pag-grind ng mga ligaw na baka ay masyadong hindi mahusay na paraan para sa kanya. At saka, mas gusto niyang mapag-isang magpa-level up. Binalaan siya ng lalaking asul ang buhok na mas delikado daw ang susunod na lugar at wala pang tao ang nakarating doon, at ito ay mapanganib kahit na para sa amin. Pagkatapos ay tinanong ng lalaking may berdeng buhok si Shenqing kung naiintindihan ba niya ang mga penalty kapag namatay siya. Mahinahong sumagot si Shenqing na hindi niya alam dahil siya ay isang mababang level na noob na hindi pa namamatay. Mapanukso niyang tinawag ang berdeng buhok na lalaki na matanda at tinanong kung maaari niyang ipaliwanag ang mga penalty sa kanya. Pero sumagot ang lalaking may asul na buhok na kapag ikaw ay namatay, mawawala ang lahat ng iyong gold coins pati ang iyong mga kagamitan ay magkakaroon ng sira. At seryoso niyang sinabi na kahit na ito ay isang laro lamang, ang sakit at kawalan ng pag-asa ng pagkamatay sa laro ay totoong totoo. At mas masahol pa, ang kalahati ng iyong pinaghirapang mga XP points ay mahahati ng husto. Kaya nang marinig ang mga paliwanag ay nagpasalamat si Shenqing sa kanyang mga paalala. Pagkatapos ay lumakad na si Shenqing palayo at nagpaalam sa dalawang pro na may kalmadong kilos. Iminungkahi ng babae na isama nila si Shenqing dahil masyadong mapanganib na mag-isang mag-grind sa kagubatan. Gayunpaman, ang berdeng buhok na lalaki ay sumagot na hindi sila dapat mag-abala pa. Kung ang hanggal na yon ay gustong mamatay, dapat na lang nilang hayaan siya at hindi na kailangang pigilan pa. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Shenqing sa kasunod na lugar. Nakita niya ang ilang mga bungo ng tao na nakakalat sa lupa. Nakatitig sa isang bungo, inihagis niya ito sa isang tumpok ng mga buto at alam niyang ito na ang teritoryo ng pinakamalaking boss sa Newbie Zone. Napangiti siya sa kanyang sarili at iniisip na baka ngayon na ang araw na mamamatay siya. Ang bungo na inihagis ni Shenqing ay tumama sa isang bagay na nakaloob sa ilalim ng tumpok. Nagumising dito mula sa mahimbing nitong pagkakatulog. Gumalaw ang isang napakalaking katawan kaya nagkalat ang mga bungo nang lumitaw ang isang higanteng ahas sa kanyang harapan.
Kaya pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang weakness detection na kasanayan upang ilantad ang mahinang punto ng halimaw. At ipinakita ng system na ang halimaw ay ang Giant Snake King na isang level 10 na boss monster, at ang kahinaan nito ay matatagpuan sa likod ng kanyang leeg. Sa kabila ng pagiging level 2 pa lamang na may orihinal na humigit kumulang 200 health points lamang, ngunit salamat sa karagdagang 1,000 health points na ibinigay ng bloodline ng Elf King ay mas mataas na ngayon ang health bar ni Shenxing kaysa sa boss monster. Siya ay confident na iginuhit ang kanyang pana at itinutok sa boss dahil alam niya na hindi niya kailangang matakot. Ang higanteng ahas na nabigla sa mga aksyon ni Shenxing ay agad na sumugod habang nakabuka ang bibig at susubukang lamunin siya ng buo. Isinaaktibo naman ni Shenxing ang kanyang speed boost. Iniisip na sa bilis na ito ay mahihirapan ang ahas na matamaan siya. Kaya madali niyang naiiwasan ang mga pag-atake at nagpatama ng arrow patungo sa leeg ng ahas, na nagpabawas sa health points nito ng 29 points. Gayunpaman, nadismaya siya sa kanyang mababang attack damage kaya sinabi niyang mukhang mahihirapan pa siya sa laban na ito. Pagkatapos ay itinaas ng ahas ang buntot nito sa kanya. Ngunit ang bilis niya ay sapat na mabilis para makaiwas sa pag-atake ng ahas. Tumalon ng buong bilis si Shenxing at panyanin niya ang isa pang arrow sa leeg ng ahas, sa pag-iisip na kaya niyang unti-untiin ang mabagal na halimaw na ito hanggang sa mamatay. Ngunit bago pa tumama ang palaso sa mahinang parte, naharang ng katawan ng ahas ang palaso. Kaya nainis siya nang makitang dinedepensahan ng ahas ang mahina nitong parte. Hindi napigilan. Nagpaputok siya ng ilang arrow ng sunod-sunod sa ahas dahil sa kanyang pinataas na attack speed mula sa bloodline ng Elf King na nagpabilis sa kanya. Tinuya niya ang boss monster at sinasabing dapat nilang makita kung kaninong bilis ang mananaig, ang buntot niya o ang kanyang mga palaso. Ang unang dalawang arrow ay tumalbog lamang, ngunit ang pangatlo ay tumama sa mahinang parte ng ahas na nagpababa sa health bar nito ng 58 points. Tinukso ni Shenxing ang ahas at sinabing, mukhang hindi niya kayang mablock ang bawat pag-atake, at ang aking mga arrow ay mas mabilis lang talaga. Gayunpaman, natigilan siya nang maglabas ng usok ang ahas sa bibig nito. Ang usok na ito ay isang lason. Kaya inalerto siya ng system na siya ay nalason at mababawasan siya ng 10 health points bawat segundo. Sa puntong ito, kinalkula ni Shenxing na humigit kumulang 2.5 minuto na lamang bago maubos ang kanyang health bar. Samantala, ang higanteng ahas naman ay nagsimulang umakyat ng mas mataas pa at sinusubukang ilayo ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Napagtanto ni Shenxing na sinusubukan ng ahas na pababain ang aking hit rate at unti-unting patayin ako gamit ang lason. Galit na galit, itinutok niya ang kanyang palaso sa ahas at sinabing, talagang minamaliit mo ako. Nagpakawala siya ng isang malakas na pag-atake na tumama naman uli sa mahinang punto ng ahas. At ipinakita ng system na ang ahas ay nabawasan ng 116 points sa health bar. Nagpakawala ng isang malakas na sigaw ang ahas at bumagsak sa lupa habang ang Arrow of Life, na kasanayan niya ay nag-activate, na nakakuha ng isang critical hit sa bawat ikatlong pag-atake. Habang naglalakad palapit sa ahas, inaasar ni Shenxing ito at tinanong kung pawis na ba ito ngayon at kung hindi na ba nito kakayanin ang marami pang damage. Ang ahas na iniindapera ng sakit ay muling tumayo na may natitira pang 597 health points. Ang sariling health points ni Shenxing naman ay patuloy na nababawasan ng 10 points bawat segundo, ngunit confident parent siya. Bumulong siya na nagsasabing, ang 2 minuto ay higit pa sa sapat upang tapusin na ito. Makalipas ang 1 minuto, habang unti-unting bumababa ang health bar ni Shenxing ay napasandal siya sa isang pader. Ang kanyang health bar points ay bumaba na sa 999 points. Iniisip niya kung nabaliw na ba ang higanteng ahas dahil muli itong naglunsad ng pag-atake sa kanya. Sakto siyang umiwas sa atake at alam niya na matapos mapagtanto ng ahas ang lakas ng kanyang mga kritikal na tama, ang ahas ay nagsimulang gamitin ang buntot nito sa sunod-sunod na pag-atake tulad ng isang malawak na area ng pag-atake. Nagtaka siya at inisip kung, sa tingin ba ng ahas na ito ay mapipigilan ako gamit ang ganitong strategy? Lumapag siya malapit sa buntot ng ahas ngunit ang ahas ay naglunsad lamang ng isa pang pag-atake. Tumalon siya sa ere at umikot sa kalagitnaan ng pagtalon habang nakatutok ang kanyang palaso sa ahas at sinabing, sobra mong ino-overestimate ang iyong bilis.
Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang arrow na tumama sa tiyan ng ahas at kritikal na tumama ito at nagdulot ng 200 damage, na nag-iwan sa ahas na may 370 health points na lamang. Namangha si Shenqing sa mas mataas na damage output sa tiyan nito at nagtaka siya na hindi naman ito ang mahinang parte ng ahas ngunit nagdulot pa rin ito ng mataas na damage. At inisip niya kung ito ba ay dahil mas malambot ang tiyan ng ahas at ang mga kaliskis sa leeg naman nito ay nagbibigay ng higit na depensa, ngunit ang nakalantad na tiyan ay nagpapahintulot para sa mas mabilis na pinsala. Pagkatapos ay naghanda na siyang tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagpuntirya muli sa tiyan ng ahas. Gayunpaman, nagulat siya nang makita ang ahas na mapanuksong nakatitig sa kanya na para bang tinatawanan siya nito. Pagkatapos ay muling umatake ang ahas gamit ang buntot nito, ngunit madaling naiwasan ni Shenqing ang atake. Pagkatapos ay natigilan si Shenqing dahil nagsimulang yumanig ang lupa sa paligid niya. Ang lupa sa ilalim niya ay bigla na lang gumuho, at kahit sinubukan pa niyang tumalon ay nahulog pa rin siya sa butas. Sa kabutihang palad, nakalanding naman siya ng ligtas. Ang higanteng ahas ay nakaharap sa kanya mula sa taas, at napagtanto ni Shenqing na ang pag-atake ng buntot ng ahas kanina ay hindi lamang sinadya upang hadlangan siya, kundi upang lumikha rin ng isang pagguho. Naguguluhan, inaantay niya ang susunod na galaw ng ahas. Bigla, mas maraming usok ang nagsimulang bumalat sa lugar at muli siyang inalerto ng system, poison damage. Mababawasan siya ng 20 health points kada segundo, at ang kanyang kasalukuyang health points ay 600 na lamang. Alam ni Shenqing na ang mabawasan ng 20 health points bawat segundo ay para na ring parusang kamatayan para sa mga beginners. Napagtanto din niya na ang higanteng ahas ay gumamit ng kanyang mga pag-atake upang lumikha ng mas malalim na pagguho, dahilan para matrap siya sa hukay at naglabas ito ng poison gas para pahinain siya. Nalantad din ang kanyang mababang taas ng pagtalon kaya hindi siya makakatakas, ibig sabihin ay kahit na naging doble pa ang kanyang health points ay maaari pa rin siyang mamatay sa poison gas kung hindi siya agad kikilos. Inilabas ni Shenqing ang kanyang wolf meat, at natatawa sa sarili dahil alam niyang may mga tricks ang mga beginner area boss. Kinain na niya ang karne para tapusin ang laban dahil excited na siyang makita kung ano ang mga drop items ng higanteng ahas. Inabisuhan siya ng system na kinain niya ang wolf meat at ito ay nagbibigay sa kanya kakayahang ma-restore ng 20 health points o HP bawat segundo at pinapataas ang kanyang bilis ng 10% sa loob ng 20 segundo. Bagamat ang karne ay hindi buong papagalingan ng lason, epektibo naman itong malalabanan ang pagbabawas ng kanyang health points dahil sa lason. Sa pagpoposisyon ng kanyang paa at katawan ng maingat ay alam ni Shenqing na ang kalalabasan ng laban na ito ay magpapas siya sa susunod na 20 segundo. Tumalon siya patungo sa dingding at tumakbo ng buong bilis para maabot ang tuktok. Habang ang dambuhalang ahas ay abala sa pagpapakawala ng makamandag na usok, lumitaw si Shenqing sa harapan nito at itinutok ang kanyang palaso. Habang nakangiti ay binati niya ang ahas at binitawan ang kanyang palaso. Tinamaan niya ng matindi ang ahas direkta sa mata nito. Kaya napasigaw ang ahas sa sakit at sinubukang gumapang palayo ng napakabilis. Ngunit mabilis na nagpaputok ng isa pang palaso si Shenqing at pinatama ito sa tagiliran ng ahas. Ang palaso ay bumaon sa balat nito na nagpagalit sa ahas. Lumingon ang ahas kay Shenqing, ngunit nanlaki ang mga mata nito sa gulat na tila nakita niya ang hari ng mga elf na nakatayo sa likod ni Shenqing. Nang walang pag-aalinlangan ay inactivate ni Shenqing ang kanyang Arrow of Life na kasanayan. Ang palaso ay tumama sa isa pang palaso na nakabaon na sa gilid ng ahas, nahati ito sa kalahati habang ang bagong palaso ay bumaon at tumagos sa bibig ng ahas. Ay nabisuhan siya ng system na ang pag-atake ay nagdulot ng 200 damage at sa wakas ay napatay na niya ang higanteng ahas. Paglapag sa lupa, pinanood ni Shenqing habang ipinakita sa kanya ng system na ang lason sa kanyang katawan ay naalis na dahil nagtagumpay na siya. Binati siya ng system sa pagiging unang manlalaro na nakapatay sa boss at nakamit ang unang pagpatay ng boss monster sa server, at nakakuha siya ng pwesto sa glory board. Ang kanyang accomplishment ay iaanunsyo sa buong server ng 3 beses, at tinanong ng system sa kanya kung gusto ba niyang itago ang kanyang ID. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagpasya si Shenqing na oras na upang ihinto ang pagtatago. Tumugon siya ng isang pasiga na hindi niya itatago.
At ipinakita ng system ang kanyang ID name, Chao Jiu Wang, at binabati siya sa pagiging unang nakapatay sa Giant Snake King. Ang mga manlalaro sa buong server ay nadismaya nang makita ang anunsyong ito dahil marami sa kanila ang kakasimula pa lang maglaro. Habang ang iba naman ay nagrereklamo sa isa't isa dahil sa pagiging mabagal kumilos. Mahirap para sa kanila na paniwalaan na ang isang level 2 na manlalaro ay solong pinatay ang isang boss monster. Samantala sa Buffalo Zone, napabuntong hininga ang lalaking asul ang buhok at sinabi sa kanyang koponan na sa wakas ay natalo na rin nila ang boss ng mga Buffalo, at nakaramdam sila ng katiyakan batay sa lakas nito. Sumang-ayon ng may berdeng buhok na manlalaro at nagtataka kung ano kaya ang kanilang reward sa unang pagpatay ng boss. Sabay na nagtawanan ang dalawang lalaki, at inaasahan ang kagamitang may mataas na value at iniisip na makakakuha sila ng papuri mula sa kanilang kasamahang babae. Gayunpaman, ang kanilang selebrasyon ay biglang naputol ng ipahayag ng system na matagumpay na napatay ni Chao Jiuwang ang Giant Snake King at nakakuha ito ng 1,000 reputation points at isang silver chest. Naiwan ang dalawang lalaki sa pagkabigla at galit na nagtatanong kung paanong may mas malakas pa kaysa sa kanila at kung sino si Chao Jiuwang. Balik sa boss area, binati muli ng system si Shenqing sa pagtalo sa isang mas mataas na level ng boss. Nakakuha siya ng 1.5 times na XP points at kaagad na nag-level up mula level 2 at naging level 7. Kinumpirma ni Shenqing na sulit ang panganib na iyon at ngumiti nang makitang tumalon siya ng 5 level. Pagkatapos ay inihayag ng system na mayroon siyang natanggap na unassigned 30 attribute points. Kaya agad niyang inilagay ang lahat ng nakuhang attribute points sa kanyang agility o liksi. Ang kanyang na-update na istatistika ay nagpapakita ng makabuluhang pagtaas, ang kanyang attack power ay tumaas sa 65 at ang agility naman ay naging 39, at ang kanyang pangkalahatang speed at evasion ay lubos na na-improve. Nang mapansin niya na ang kanyang health bar ngayon ay lumampas pa sa karamihan ng mga warrior job class, napagtanto ni Shenqing na siya ay para na ring isang tank. Paglingon sa natutunaw na bangkay ng higanteng ahas, sabik niyang hinihintay ang mga drop items. Bigla, nag-activate ang kanyang Evolved Everything skill at inabisuhan siya ng system na ang kanyang 10 silver coins na nakuha ay automatikong nag-evolve sa 10 gold coins. Hindi makapaniwala si Shenqing sa kanyang kapalaran dahil ang pagkakaroon ng 10 gold coins sa beginner area sa simula pa lang ng server ay katulad na rin ng pagiging isang tycoon. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan ay patuloy na kumikinang. Nalilito, iniisip ni Shenqing kung na-trigger ba ang pangalawang ebolusyon. Itinaas niya ang kanyang braso dahil alam niyang may darating na magandang bagay. Nabalot siya ng pananabik habang naghahanda siyang tuklasin kung anong kayamanan ang susunod na darating. Pagkatapos ay nakuha ni Shenqing ang isang crystal coin, isang rare at extinct na currency na maaaring gamitin para ipambili ng mga espesyal at unknown na items mula sa mga NPC. Ito ay kilala rin sa makabuluhang pagtaas ng pagiging pabor sa NPC kapag ibinigay ito sa kanila. Naalala niyang narinig na niya ang tungkol dito sa kanyang nakaraang buhay ngunit hindi pa niya nakita ito noon. Natitiyak niyang magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Matapos ipunin ang lahat ng mga dropped items ng boss ay binuksan na niya ang kanyang backpack. At sa kanyang backpack ay nakita niya ang Silver Snake one-handed sword na may plus 28 attack power, plus 7 strength, at plus 5 agility. Ang sandata na ito ay may job class requirement na para lamang sa mga warriors at assassins. Na may special effects na tinatawag na Snake Keys, na kumukonsumo ng 20 energy points at makakapaglagay din ng Snake Venom effect sa mga pag-atake. Kahit na ang espada ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya dahil siya ay isang archer, alam ni Shenqing na ang pagbibenta nito ay maaaring magdulot ng disenteng halaga ng pera. Pagkatapos ay tiningnan niya ang isa pang item at natuwa siya sa kanyang nakita. Ito ay isang Asher Scale Armor na may plus 25 defense, plus 200 HP, at plus 10 Constitution. Ang armor ay may requirements na kailangan level 10 pero wala namang job class restrictions. Ang special effects naman nito ay ang Scale Shield, na magbibigay ng 300 point shield sa simula ng labanan na may cooldown na 300 seconds. Naalala niya na ang mga normal na kalidad ng Asher Scale Armor ay walang anumang mga special effects at tanging mga bonus na attributes lamang. Ngunit ang silver na kalidad ng Asher Scale Armor ay may shield effect.
Bagamat nagtataka siya sa kung bakit kakailanganin pang level 10 muna para magamit ito. Naramdaman tuloy niya na hindi ito isang makabuluhang pag-upgrade pagkatapos talunin ang boss monster. Pagkatapos ay naalala niya na binanggit ng system na may nakuha din siyang isang silver treasure chest. Inilabas niya ang treasure chest at binuksan ito, at umaasang sana ay hindi ito naglalaman ng mga items na para sa ibang mga job class. Pagkatapos ay inihayag ng treasure chest ang 7-star chain arrows na isang legendary quality na kasanayan. Ipinaliwanag ng system na nagkokonsumo ito ng 50 magic points, kaya nitong makapag-atake ng 7 magkakasunod na arrow sa isang target, at sa bawat arrow ay magdudulot ng true damage na katumbas ng 1% ng maximum HP ng target at may cooldown na 60 seconds. Pero ang item na ito ay may requirement na level 10 muna. Kaya tuwang-tuwa si Shenqing nang makita ang nakuha niya dahil alam niyang ito ay makabuluhan at eksklusibo para sa mga archers na tulad niya. Gayunpaman, nadidismaya pa rin siya dahil hindi niya ito magagamit hanggang sa maging level 10 siya. Pero ginamit niya ito para pataasin ang kanyang motibasyon na magpa-level up pa, at alam niyang tataas rin naman ng malaki ang kanyang damage kapag naabot na niya ang kinakailangang level 10. Bigla, may narinig siyang bumubulong at humihingi ng tulong sa malapit. Nagtataka, maingat na sumilip si Shenqing sa butas at nakita ang isang babae na si Lady Go na humihingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Lady Go na dito siya nagtago upang maiwasan ang giant snake. Nakilala ni Shenqing si Lady Go bilang isang NPC na kilala sa pagbibigay sa mga manlalaro ng mga hidden quest. Ipinaalam ni Shenqing kay Lady Go na ang giant snake ay tinapos na niya at maaari na itong lumabas. Ngunit ipinakita ni Lady Go kay Shenqing ang kanyang na-injured na paa at nakiusap kung maaari niyang buhatin siya palabas. Nagulat, si Shenqing ay parehong nahihiya at nabigla ngunit nagpa siya na tulungan parent si Lady Go at iniahon mula sa hukay. Matamis na pinasalamatan ni Lady Go si Shenqing at ipinahayag ang kanyang pasasalamat, sinabi rin na maaaring namatay na siya doon kung hindi dahil sa kanyang tulong. Nangako rin si Lady Go na aalagaan siya ng mabuti sa susunod na pagkikita nila. Dahil sa narinig ay kumunat ang noo ni Shenqing at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa binanggit niyang sa susunod na pagkikita. Kaya nagduda si Shenqing at binitawan si Lady Go. At bumagsak sa lupa si Lady Go at sinabing kaunti na lang ang maibabayad niya sa kanya maliban sa kanyang katawan. At malandi ito na nagtatanong kung gusto niya ba ito. Ngunit mahigpit na sinabi ni Shenqing sa kanya na huminto at tinanggihan ang kanyang alok. Habang natatawa ay inilabas ni Lady Go mula sa kanyang dibdib ang isang Black Moon Blade na isang bronze quality item para sa mga assassin job class, at mapanuksong sinabi na nahuli siya sa kanyang acting. At inalok niya ang Black Moon Blade kay Shenqing. Ngunit hinampas ito ni Shenqing palayo at sinabi kay Lady Go na ito na ang kanyang huling pagkakataon. At seryosong sinabi ni Shenqing na sa halip ay hinihiling ko ay ang hidden class quest. Nalilitong tinanong ni Lady Go kung anong hidden class ang tinutukoy niya. Kaya kalmadong sinabi ni Shenqing na kung hindi siya makikipagtulungan ay hahanapin niya ang 14-year-old na batang babae na may apelyidong Go na nakatira lang sa malapit. Natarante si Lady Go nang marinig niyang binanggit ni Shenqing ang kanyang anak at itinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa anak niya. Dahil wala nang pagpipilian ay pumayag na lang si Lady Go na tutulungan siyang i-unlock ang landas patungo sa hidden class. Bahagyang naiirita na tinanong ni Shenqing kung bakit hindi na lang niya ginawa ito sa simula pa lang. Walang sinabi si Lady Go at tahimik lang na tumayo. Pagkatapos ay itinaas ni Lady Go ang kanyang mga kamay sa hangin at nagsimulang sumayaw ng maganda. Habang umiikot si Lady Go at tinapos ang kanyang mga galaw, isang magic circle ang bumukas sa ilalim ng paa ni Shenqing. Ipinaliwanag ni Lady Go kay Shenqing na ito ay ang hidden class trial at kung makapasa siya dito ay makakakuha siya ng hidden job class. Kaya sa unang marinig ito ay nakaramdam si Shenqing ng pag-asa at nagpasalamat kay Lady Go. Ngunit ngumiti lang si Lady Go at sinabihan siyang huwag magmadali sa kanyang pasasalamat. Nalilito na tinanong ni Shenqing si Lady Go kung bakit naman, at nag-pop up ang system sa harap niya na nagpapakita na ang trial ng Shadow Hunter ay minarkahan bilang isang mahirap na level of difficulty. Natakot siya nang makitang ang kabiguan sa Shadow Hunter trial ay nangangahulugan ng permanenteng diskwalipikasyon. Nabigla siya na ito ay nakatakda sa napakataas na difficulty,
Kaya siya ay nagpanik at sumigaw kay Lady Go na maaaring may pagkakamali dito dahil ako ay isang level 7 pa lamang at sa tingin ko ay ang difficulty ay dapat nasa normal o pang beginner level na trial lamang. Ang mahirap na difficulty ay tiyak na papatay sa kanya. Dahil desperado siyang makatakas, sinubukan niyang tumalon palayo ngunit ang kanyang binti ay nakulong ng isang magic seal na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Tumawa at inasar lang siya ni Lady Go at kinukutya ang plano niyang gamitin ang kanyang anak. Ipinakita ng system na ang kanyang favorability kay Lady Go ay bumaba sa 0. Napagtanto ni Shenqing na maaaring siya ay nagkamali sa lahat ng kanyang pamamaraan, at iniisip niya na ang pagkuha ng favorability kay Lady Go sa simula pa lang ay maaaring ang tamang paraan. Pagkatapos, ang portal ay nagsimulang hilahin siya papasok at napagtanto ni Shenqing na wala ng paraan para makaalis. Sinabi ni Lady Go sa kanya na kung siya ay pumasaman o mabaigo ay nakabatay na sa kanyang sariling kakayahan. Kung saan galit na nanumpa si Shenqing kay Lady Go na sa sandaling makalabas siya sa trial na ito ay hahanapin niya ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay dinala na siya ng portal sa trial zone at iniluwa siya. Sa kabutihang palad, ang kanyang agility ay nagpapahintulot sa kanya na makalanding ng ligtas. Nauubo mula sa buhangin na umiikot sa kanyang paligid. Tinignan ni Shenqing ang kanyang kapaligiran at naitentong ito ay isang malawak na disyerto na walang iba kundi buhangin. Nag-pop-up ang system notification at opisyal na sinimulan ang trial ng Shadow Hunter na may mahirap na setting. At inulit na ang pagkabigo dito ay nangangahulugan ng permanenteng diskwalipikasyon. Naunawaan ni Shenqing ang bigat ng sitwasyon at ito ay makapasa o mamatay. Inilabas niya ang kanyang pana at may napansin siyang matulis na nakausli mula sa buhangin. Nang siya ay mas maijing tumingin dito, siya ay nabigla ng mapagtantong ang mga ito ay malalaking matutulis ng ngipin. Kaagad na tumalon siya at unti-unting iniwasang malamon ng napakalaking sandworm na nakatago sa ilalim ng mga buhangin. Napagtanto niya na ito ay isang kalaban dito sa trial kaya ginamit niya ang kanyang kakayahang makita ang weakness ng target. Tinukoy ng system ang nilalang bilang isang elite level ground sandworm na level 5 na may 45 attack power, 30 defense, 2000 HP, 11 movement speed at ang kahinaan ay sa gitna ng bibig nito. Kaya agad na tinutukan at pinaputok ni Shenqing ang isang arrow ng direkta sa mahina nitong parte, at matagumpay na nabawasan ang HP nito ng 130 points. Napansin ni Shenqing na naging clumsy ang sandworm na ito sa sandaling lumabas ito mula sa buhangin, kaya nagbigay ito sa kanya ng kumpiyansa na kung magagawa niyang patuloy na matamaan ang bibig nito ay malaki ang kanyang tsansa na talunin ito. Ang sandworm ay umungal sa galit at agad na sumugod sa kanya. Ngunit bago ito makaabot sa kanya, ito ay lumubog ng malalim sa buhangin at lumikha ng isang napakalaking impact. Alam ni Shenqing na kapag tinamaan siya ng ganang pag-atake ay madudurog siya nito. Pinagmasdan niya ang malaking butas na ginawa at napagtanto na ang sandworm ay lubusang pinalubog ang sarili sa buhangin. Bigla, yumanig ang buhangin sa kanyang paligid at ang lupa sa kanyang harapan ay nalipat. Na-realize ni Shenqing na mahirap ito kalaban dahil ang pagsubaybay sa mga galaw ng halimaw sa ilalim ng lupa ay mahirap gawin. At ang liksi naman ng sandworm sa ilalim ng buhangin ay mahirap hulaan kung kailan at saan ito lilito. Niwala sa isang segundo para makapag-react siya kapag biglang lumitaw ito, at hindi siya kumpiyansa na maiiwasan niya ang bawat pag-atake ng sandworm. Pagtingin niya sa paligid, napagtanto niyang kailangan niyang maghanap ng matigas na papatungan para mabawasan ang pagkakataong ma-ambush siya mula sa ilalim. Nang makita niya ang isang poste sa malapit ay agad siyang tumakbo papunta dito. Nang malapit na niyang marating ang poste, biglang bumungad ang matatalas ng ngipin mula sa lupa sa ilalim niya. Huminto si Shenqing ng ilang segundo at tumalon sa tamang oras, at bahagyang nakaiwas sa pag-atake ng sandworm. Mabilis siyang kumuha ng dalawang arrow at sunod-sunod niyang pinaputukan ito, na pareho namang tumama sa bibig ng halimaw dahilan para mabawasan ang HP nito ng 390 points. Bagamat nakakadiri ang sandworm na ito, napagtanto ni Shenqing na hanggat maiiwasan niya ang mga pananambang nito ay matatalo niya rin ito. Gayunpaman, biglang gumanti ang sandworm sa pamamagitan ng pagdura ng mga buhangin sa kanyang direksyon. Si Shenqing ay agad na tinakpan ng kanyang bibig at ilong. Napagtanto na sinusubukan ng halimaw na hulihin siya habang siya ay nasa ere. Naghagis siya ng isang bagay upang harangan ang buhangin,
ngunit ilang bahagi pa rin ng buhangin ang tumama sa kanya na nagpababa ng kanyang HP ng 52 points. Mas malala pa, ang kanyang vision ay nabawasan ng 50% at ang kanyang accuracy sa pag-atake ay bumaba ng 30% para sa susunod na 10 segundo. Dahil sa nakakabulag na epekto ay lumayo ng kaunti si Shenqing sa Sandworm at napansin na masyadong malakas ang epekto ng blinding effect. Kung tambangan siya ngayon ng Sandworm ay siguradong mapapahamak siya. Habang iniisip niyang abutin ang posting bato ay bigla na lamang sumulpot sa likuran niya ang Sandworm ng napakabilis. Nang maramdaman ang presensya nito ay napalingon siya sa gulat, ngunit nagawa naman niyang makatalon palayo sa tamang oras. Nang napagtantong niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang tumaya sa kanyang instincts, napasandal siya sa poste at nakahinga ng maluwag sa nahulaan niya. Naririnig niya muli ang tunog ng sandworm na naghuhukay at sumisid muli pabalik sa ilalim ng lupa. Ang taktika ng sandworm na pagbubungkal at pagbulag ay nagpapatunay na isang nakakabuwisit na taktika. Ngunit napansin ni Shenqing na masyadong halata ang mga kahinaan ng sandworm na ito lalo na sa kung gaano siya kadaling naka-atake ng ilang solidong hit kanina. Ang mga pag-atake nito ay karamihan na nagmumula sa ibaba at may predictable pattern. Habang ipinakita ng system na nag-expire na ang nakakabulag na epekto ay muling nakaramdam ng kumpiyansa si Shenqing. Nakikita na niya ng malinaw at ang mga pag-atake ng sandworm ay sobrang paulit-ulit kaya nang napagtanto na niya ang pattern ay madali na lamang para sa kanya na talunin ang sandworm. Habang itinutok niya ang kanyang palaso ay naghanda siya para sa isang counter-attack. Ang mga ngipin ng sandworm ay biglang sumulpot mula sa buhangin na malapit sa kanya, ngunit naiwasan naman ni Shenqing ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon pabalik sa poste at tumawa siya dahil predictable ang sandworm na ito. Muling nagluwa ng buhangin ang sandworm ngunit mabilis siyang tumalon sa gilid dahil alam niyang kahit na ang posting bato ay nandito, maaari niyang baguhin ang kanyang direksyon sa himpapawid at maiwasan ang pag-atake. Sa pagpapakawala ng isang palaso ay tinamaan niya ang sandworm at nabawasan ang HP nito ng 260. Ang sandworm ay tumigil saglit na tila natigilan, at si Shenqing naman ay bumagsak sa buhangin at inaasar ang sandworm dahil sa paghinto nito sa pag-atake at tinanong kung yun lang ba ang dalawang galaw nito. Sa pagpapasyang tapusin na ang laban, sumugod si Shenqing patungo sa sandworm ng napakabilis. Nang subukan ng sandworm na dumura muli ng buhangin ay lumundag siya sa ere at ipinutok ang isang palaso sa nakabukang bibig nito, kaya nabawasan ang HP ng sandworm ng 130 points. Walang pag-aalinlangang nagpakawala si Shenqing ng mga arrow at tinamaan ang sandworm ng maraming beses at pinababa ang HP nito sa bawat atake ng 260 points at higit pa. Pagkatapos ng ilang mas matagumpay na atake ay itinutok na ni Shenqing ang kanyang huling palaso sa mahinang parte ng sandworm. Sa isang huling atake ay napatay niya ito. Inabisuhan siya ng system na nag-level up siya sa level 8 at ang kanyang 10 copper coins na na-obtain ay naging 10 silver coins. Bukod pa rito ay nakatanggap rin siya ng sand boots na isang bronze quality item na hindi pwedeng ma-upgrade. Ang special effects ng sand boots na ito ay additional 10% movement speed kapag siya ay nasa mabuhanging kapaligiran. Nadidismayang sinumpa ni Shenqing ang sandworm at naiinis na malamang ang isang malaking nilalang ay nagbigay lamang ng napakaliit na resources. Kung hindi dahil sa dissenting XP points na nakuha ay marahil ilang beses pa niya itong tatapakan. Pagkatapos ay napansin niya ang kumikinang na mga salita sa poste at nagtaka kung bakit ito umiilaw. Sa mas malapit na pagsusuri ay nakita niyang may 8 magkakaparehas na salita, ngunit ang nasa ibabang salita lamang ang lumiliwanag. Nang magsimula siyang mag-isip ng isang bagay, isang pulutong ng mga sandworm ang sumulpot mula sa lupa na nagpapatunay sa kanyang hinala. Naiinis na napagtanto ni Shenqing na kakailanganin niya pang talunin ang lahat ng ito para ma-clear niya ang level. Mabilis na tumalon siya sa tuktok ng poste at iniisip na kung hindi para sa trial na ito, ang lugar na ito ay magiging maganda sana para magpa-level up. Gayunpaman, ang pananatili sa lupa ay masyadong mapanganib ngayon dahil ang bawat hakbang ay maaaring mag-trigger ng maraming higanteng halimaw na umuusbong mula sa lahat ng direksyon, at gaano man siya kabilis ay hindi niya kakayaning ma-handle ang maraming halimaw ng sabay-sabay. Napagtanto niya na ang mga sandworm ay umaatake kapag nakaramdam sila ng vibration sa lupa, kaya iniisip niya kung paano siya makakalikha ng ground vibration mula sa isang ligtas na distansya.
Ang pagbaril ng mga arrow ng direkta sa buhangin ay maaaring maalertuhan ang maraming sandworm ng sabay-sabay at maaaring masira ang poste kapag nangyari yon. Kailangan niya ng paraan para mapalabas sila ng isa-isa. Pagkatapos ay isang ideya ang naisip niya at agad niyang binuksan ang kanyang inventaryo. Kumuha siya ng isang dakot na silver na barya dahil mas mabigat ito kaysa sa copper coins ngunit perpekto naman para sa gawain, at sa kanya itinapon ng ilang silver coins sa buhangin. At sa sandaling tumama ang mga barya sa lupa, ang isa sa mga sandworm ay agad na lumitaw para umatake. Kaya itinutok at pinaputok ni Shenqing ang kanyang palaso at nakaramdam ng medyo kituwa-tawa sa pakikipaglaban gamit ang barya. Sa kasamaang palad, ang kanyang atake ay tumama sa katawan sa halip na sa bibig ng sandworm na nagpababa lamang sa HP nito ng 35 points. Ang kanyang posisyon sa poste ay ligtas naman ngunit ang anggulo ay naging imposibleng matamaan ang mahinang parte ng sandworm, at ang depensa ng sandworm na ito ay masyadong mataas kaya hindi ganoon kalaki ang kanyang damage. Gayunpaman ay hindi naman siya nag-alala. Nakangiti niyang inabot ang kanyang inventaryo para sa ilan pang silver coins. Makalipas ang 4 na oras, umupo si Shenqing sa poste at nakahinga ng maluwag dahil sa wakas ay tapos na siya. Ang system ay bumungad sa kanyang harapan na nagpapakita na ang kanyang antas ay tumaas sa level 10. Mayroon din siyang nakuhang 15 attribute points, 80 na silver coins, plus 30 na mana at plus 330 points sa kanyang HP. Nagulat siya na naabot na niya ang level 10 nang hindi niya namamalayan at binanggit niya na ang mga sandworm ay nagbigay sa kanya ng malaking XP points. Sa pagtingin sa kanyang mga attribute points na nakuha ay may naalala siya, kaya binuksan niya ang kanyang mga personal na detalye. Napagtanto niya na ang kanyang swerte o luck ay 0. At iniisip niya kung ito ba ang dahilan kung bakit ganoon kababang kalidad ang kanyang mga item drop rate na nakukuha. Sa pagpapasya na mag-eksperimento, itinalaga niya ang lahat ng 15 attribute points na nakuha niya ngayon sa kanyang swerte. Nang tumaas na ng 15 ang kanyang luck o swerte, napansin niyang tumaas din ang kanyang hit rate sa 81 at ang evasion ay naging 16. Namangha siya sa hindi inaasahang magkaugnay pala ito at namangha siya sa kung gaano kapaki-pakinabang ang luck. Pagkatapos ay inabisuhan siya ng system na ang kanyang passive evolution skill ay na-activate. At bumabalot ang kanyang skill sa isa sa mga sandworm na bangkay. Naalala ni Shenqing na sa kanyang nakaraang buhay, dahil sa kakulangan sa pera ay napilitan siyang ilagay ang lahat ng kanyang kakaunting attribute points sa attack power at HP at di niya namalayan na marami pang bagay ang mas may silbi pa. Nang makita niya ang purple na liwanag na kumikinang, nagmamadali siyang tumalon pababa dahil alam niyang may legendary quality na item ang na-drop. Sa pag-inspeksyon sa bangkay ng sandworm, natagpuan ni Shenqing ang Sand Escape na isang legendary skill na nagpapahintulot sa kanya na libreng makagalaw sa ilalim ng buhangin upang maitago ang sarili. Nagbibigay din ito ng bonus plus 12 points sa kanyang movement speed kapag siya ay nasa mabuhanging kapaligiran ngunit hindi siya makakadaan sa matigas na lupa. Ang kasanayan na ito ay walang level na requirements ngunit magagamit lamang ito sa disyerto na lupain. Nadismaya siya sa kung gaano hindi kapani-paniwala ang legendary skill na ito at nagtataka siya kung ang larubang ito ay pinaglalaroan siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kasanayan ng isang bakulaw. Pero naisip pa rin niya na maaaring ito ay kapaki-pakinabang peren para sa survival o mga sorpresang pag-atake. Nag-aalinlangan niyang inutusan ng system na matutunan ang kasanayan at ito ay nagkakahalaga ng 10 silver coins. Pagkatapos niyang matagumpay na matutunan ang Sand Escape, naalala niya na naabot na niya ang level 10 at magagamit na niya ang 7-star arrow skill mula sa nakaraang silver treasure chest. Inutusan niya ang system na matutunan ang bagong kasanayan kaya nagbayad siya ng halagang 20 silver coins. Pagkatapos ay tinanong ng system kung gusto niyang i-equip ang blue armor na isang silver quality item. Kinumpirma niya ito kaya ang kanyang damit ay napalitan ng asul na armor. Ang makabuluhang boast na ito ay nagpalakas sa kanyang pakiramdam, at alam niyang siya na ngayon ang pinakamataas na level ng manlalaro sa server. Matapos makumpleto ang lahat ay tumingin si Shenqing sa paligid at napansin na ang lahat ng mga salita sa poste ay lumiwanag na ngayon. Ang lahat ng mga halimaw ay natalo na rin at nakolekta na niya ang lahat ng mga drop items. Gayunpaman, tila walang nangyayari at iniwan siyang tuliro. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng pagkaalarma nang magsimulang yumanig ang buong trial area, kaya iniisip niya kung may nangyayaring lindol.
Bigla, gumalaw at bumukas ang poste na naging sanhi ng pagguho ng lupa. Paglapit sa entrance ay nakita ni Shenqing ang isang hagdan sa loob, na humantong sa kanya upang maniwala na ang tunay na gantimpala ay marahil nakatago sa ibaba. Naghahanda na siyang bumaba at nasasabik na rin na subukan ang kanyang mga bagong kasanayan at kagamitan. Ngunit may narinig siyang isang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Naguguluhan siyang tumingala at napagtantong ang kapatid niyang si Xiaotong ang tumatawag sa kanya. Sumigaw si Xiaotong mula sa totoong mundo at sinabi kay Shenqing na oras na para kumain, at gumawa daw siya ng paborito niyang adobo na itlog at sinigang na karne. Natatarantang tinanong ni Shenqing ang kanyang kapatid kung umakyat ba siya sa gaming pod. Pagkatapos ay mabilis na sumigaw na bumaba siya bago pa siya mahulog at masaktan. Inalerto siya ng system na may tumatawag sa labas at nagtatanong kung gusto ba niyang umalis muna sa laro. Tumanggi si Shenqing dahil alam niya na ang pag-alis bago matapos ang trial na ito, ay mangangahulugan ng permanenteng pagkawala ng pagkakataong makuha ang hidden job class profession. Tinawag niya si Xiaotong at hinihiling sa kanya na ihinto ang pag-abala sa kanya habang nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang laro. Si Xiaotong na nag-aalala ay nagpaalala sa kanya na siya ay naglalaro na ng 8 hours nang walang hintuan at nagpapagaling pa rin siya, at nagbabala sa kanya na magagalit siya kapag hindi siya tumigil. Si Shenqing na naiinis ay sinigawan ang kanyang kapatid na mag-behave muna at huwag istorbohin ang kanyang kuya. Galit na inilagay ni Xiaotong ang pagkain sa mesa habang bumubulong kay Shenqing na wala na siyang pakialam sa kanya. Habang naglalakad palayo si Xiaotong ay halata ang kanyang lungkot. Iniisip niya kung paano humantong sa ganito at kung paano niya matutulungan ang kanyang kuya na gumaling. Nakaramdam ng pagka-guilty si Shenqing sa pagsigaw sa kanyang kapatid ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na kapag lumakas na siya ay magiging maayos rin ang lahat. Sa pag-iisip na yun ay bumaba na siya sa hagdan at determinadong harapin ang susunod na hamon. Pagpasok sa portal ay agad siyang dinala sa isang bagong lugar. Binalaan siya ng system na ang lugar ay lubhang mapanganib at pinayuhan siyang mag-ingat, kaya siya ay naghinala na ito na marahil ang tunay na silid ng boss monster. Bigla, bumagsak ang malalaking parang shell na kuko mula sa lupa sa harapan niya kaya hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Nakaharap niya ang isang napakalaking alimango, ang Desert Sand King na isang gold-level boss. Tinukoy ng system ang mga istatistika nito na 200 attack power, level 15, 80 defense, 6,000 HP, at may isa itong special ability na tinatawag na Sandstorm. Naisip ni Shenqing na hindi kapanipaniwala ang mga attributes ng boss na ito at agad na inactivate ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng kahinaan. Ngunit nabigla siya nang makita na inihayag ng system na ang Sand King ay walang nakikitang mga kahinaan. Pagkatapos ay inilunsad ng Sand King ang napakalaking kuko nito kay Shenqing. Kaya si Shenqing ay tumalon palayo upang maiwasan ito, at nakahinga naman siya ng maluwag dahil ang Sand King ay napakalaki kaya hindi ito ganoon kabilis. Ngunit ang shockwave mula sa pag-atake ng Sand King ay tumama pa rin sa kanya kaya nabawasan ang kanyang armor class ng -100. Hindi makapaniwala si Shenqing na ang shockwave lamang ay maaaring magdulot ng tunay na damage sa kanya. Sa paglanding niya sa lupa ay pinagtibay niya ang sarili gamit ang isang kamay, at mabilis siyang lumipat sa isang posisyong nakaupo. Nagpapasalamat siya sa natanggap na 300 points shield mula sa kanyang blue armor, dahil kung direktang ang HP niya ang nabawasan ay siguradong nabawasan siya ng parabang nabangga ng isang truck. Nang iangat ng Sand King ang kuko nito mula sa lupa ay nagulat si Shenqing sa napakalaking butas na ginawa nito. Napagtanto niya na kung bakit ang Sand King ay isang gold-level boss dahil ito ay tunay talagang napakalakas. Mabilis niyang naisip na ang simpleng pag-iwas lamang sa mga pag-atake nito ay hindi parang sapat. Pagkatapos ay nagpaputok siya ng arrow sa Sand King, at nadismaya siya nang makitang isang point lang ng damage ang naidulot nito. Nanlaki ang mga mata niya dahil hindi siya makapaniwala dito. Napagtanto niya na kapag ang depensa ay mas mataas pa kaysa sa lakas ng pag-atake, ang damage ay mababawasan ng halos parang walang bawas. Muling sumalakay ang Sand King at itinutok ang kuko nito kay Shenqing. Ginamit ni Shenqing ang kanyang bilis sa pagtakbo dahil alam niya na ang pagtalon ay magdudulot lamang ng pinsala dahil sa shockwave. Ngunit sa pag-aakalang naiwasan na niya ang mga pag-atake, isa pang kuko ang dumating sa kanya na nag-iwan sa kanya nang wala nang matatakasan.
Namuo ang gulat niya nang tumusok ang kuko sa lupang kinatatayuan niya. Saglit na tila nalito ang Sand King nang makita lamang ang isang butas sa harapan. Ngunit nagawa ni Shenqing na kumapit sa likod ng kuko ng Sand King at nakaiwas naman sa kamatayan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto niya kung gaano siya kalapit sa pagkadurog. Pagkatapos ay niyugyug siya ng Sand King at malakas na pinalipad siya. Halos hindi makontrol ni Shenqing ang kanyang sarili sa himpapawid at sa pagkainis ay tinawag niya ang halimaw na ito na isang sampe na bagay. Pagkatapos ay inilabas ni Shenqing ang kanyang pana at determinadong bumangon pabalik. Inactivate niya ang kanyang kasanayan na 7-star chain arrows at nagpakawala siya ng serye ng mga palaso na naglanding ng maraming hit na nagpababa sa HP ng Sand King. Ang bawat pagtama ng arrow ay nagdulot ng true damage na ini-ignore ang armor ng Sand King. Ang pinakamahalagang aspeto ng kasanayan na ito ay kapag mas mataas ang maximum HP ng isang target, mas maraming damage ang matatanggap nito. Ang HP ng boss monster ay bumaba na ngayon sa 5,145. Ngunit ang Sand King ay gumanti sa pamamagitan ng paglulunsad ng 3 kuko ng sabay-sabay. Matagumpay na naiwasan ni Shenqing ang mga pag-atake, ngunit ang shockwave ay tumama pa rin sa kanya kaya nabawasan ang kanyang armor class ng 200 damage at nabawasan din ng 100 ang kanyang HP. Napagtanto niya na nagalit niya ang halimaw na ito, kaya minura niya ito at tinawag itong aso, dahil hindi siya umaatres. Ang Sand King ay galit na muling sumalakay sa kanya. Bagamat nagawa ni Shenqing na iwasan ang kuko nito ay isa pang shockwave ang tumama sa kanya na nagdulot ng panibagong -100 sa kanyang HP. Dahil wala nang ibang makitang opsyon ay tumakbo siya pataas sa kuko ng Sand King at tumungo sa ulo nito. Pagpuntirya ng kanyang pana, handa na muli niyang gamitin ang kanyang kasanayang 7-star arrows. Ngunit pagkatapos ay wala lang nangyari. Nalilito niyang tiningnan ang kanyang mana at napagtantong naubusan na pala siya ng mana, at ang realisasyon ay tumama sa kanya ng husto. Sa kabila ng lakas ng skill na ito ay hindi sapat ang kapasidad ng kanyang mana para magamit ito ng 2 beses ng magkasunod. Ang kanyang auto-recovery ng mana ay nagbigay lamang sa kanya ng 2 mana points, at ang kanyang kasalukuyang lakas ng mentality ay nagbigay daan sa kanya na makarecover ng humigit kumulang 5 mana points kada minuto. Kinalkula niya na tatagal pa ng halos 4 na minuto bago magamit muli ang kasanayan na ito. Bago pa siya makapag-isip ng maayos ay tumalon ng halimaw na ikinagulat niya. Napabalikwas siya ng tingin sa likod at napagtantong sinusubukan nitong halimaw na iumpog siya sa kisame. Tumalon siya sa tamang oras at ligtas na lumapag sa lupa. Bamulong siya na kung talagang gusto ng Sand King na durugin siya sa kisame, kakailanganin nitong gumalaw ng hindi bababa sa 10 times na bilis. Dahil tumalon ang Sand King ay nailantad ang ilalim na bahagi ng tiyan nito, na nagpapahintulot sa kasanayan ni Shenqing na makita na sa wakas ang mahinang parte nito. Natigilan siya nang makitang ang mahinang parte ng halimaw ay nasa tiyan nito, na kanina pa pala nakatago. Napagtanto niya na ang dahilan kung bakit hindi ito na-detect ng kanyang kasanayan kanina ay dahil nakatago ito sa ilalim ng matigas na panlabas ng halimaw. Sinabi ni Shenqing sa kanyang sarili na tila iniimbitahan siya ng Sand King na panin ang mahina nitong parte. Bigla, lumabas ang isang malakas na aura mula sa tiyan ng Sand King kaya naglabas ang system ng isang babala. Inihahanda ng Sand King ang kanyang ultimate attack. Bumilis ang tibok ng puso ni Shenqing habang binabasa niya ang mga detalye. Ang ultimate nitong Sandstorm ay isang level danger ultimate na magdudulot ng 100 damage bawat segundo, mare-restrict ang paggalaw, at magdudulot ng 60 seconds na pagkabulag. Nabigla at nalilitong pinapanood ni Shenqing ang mga sandstorm sa paligid niya. Nagsimula ang gulat niya nang mapagtanto niya ang kalubhaan ng sitwasyon. Ang mataas na damage ay mukhang obvious naman, ngunit ang 60 seconds na pagkabulag at restricted na movement ay magiging halos imposible na makasurvive dito. Kaya agad na yumuko siya at inihanda ang sarili laban sa hangin at sandstorm dahil alam niyang hindi magandang opsyon ang pagtakbo. Napakalakas ng hangin kaya hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa at ang mas masahol pa. Ang sandstorm na ito ay may control effect na nag-iwan sa kanya na walang mapagtataguan. Ang buong bigat ng pag-ataking ito ay magdudulot sa kanya ng 6,000 damage, at hindi niya ito makakayanan. Habang umiikot ang sandstorm sa kanyang paligid, nababawasan ang kanyang HP ng 100 points bawat segundo.
Habang patuloy na nababawasan ang kanyang HP, naiinis na sinigawan ni Shenqing ang halimaw at inaakusahan ito ng pandaraya. Nabubuisit si Shenqing na nakulong siya sa loob ng mga sandstorm dahil alam niyang ang mahuli sa mga ito ay maaaring makapatay sa kanya o kung hindi man ay malubha naman siyang masaktan. Sa kabila ng kaguluhan ay nagawa niyang magpakawala ng isang arrow na naglanding ng isang kritikal na tama sa mahinang parte ng Sun King, na nagbawas sa HP nito ng 260 points. Inasar niya ang halimaw kaya lalo lamang itong ikinagalit. Hinigpitan ng Sun King ang kontrol nito sa mga sandstorm at hinayla ang lahat palapit hanggang sa lamunin nila si Shenqing. Bago mawala sa paningin ay nagawa pa ni Shenqing na sigawan ang halimaw na maghintay lang siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nang huminto ang ultimate skill na atake ng Sun King ay nalito itong makitang nawala bigla si Shenqing sa paligid. Ang buhangin ay lumipat sa gilid, at si Shenqing ay sumulpot ng napakabilis at nagpakawala ng isang arrow patungo sa tiyan ng halimaw at pinatama ito sa mahinang parte. Ang Sun King na natulala at nagagalit ay sumigaw ng mabawasan ng HP nito ng 130. Sa galit ay muling inactivate ng Sun King ang kanyang sandstorm na atake. Ngunit sumigaw lang si Shenqing na hindi na siya natatakot sa sandstorm na iyon. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang kasanayan na sand escape at lamusong sa ilalim ng buhangin, kaya naiiwasan niya ang mga sandstorm. Pagkatapos lumangoy sa buhangin ay sumulpot siya sa kabilang panig at nagpakawala ng isang pulutong ng mga arrow. Ipinagmamalaki niya ang kanyang matalinong paggamit ng kasanayan na ito at natanto niya na ang sand escape skill ay hindi biro, dahil pinahihintulutan siya nitong maiwasan ang mga atake na nakabatay sa lupa. Pagkatapos ay inatake niya muli ang mahinang parte ng Sun King kaya nabawasan ang HP nito mula 6,000 at naging 4,419 na lamang. Napasigaw ang Sun King sa sakit at pinandilitin si Shenqing bago bumaba sa kisame. Inasar ni Shenqing ang halimaw at tinanong kung bakit pa ito bumaba gayong mas komportable naman sa itaas. Galit na inilunsad ng Sun King ang matalim nitong kuko ngunit inilega nito ni Shenqing at sumisid pabalik sa buhangin upang maiwasan ang shockwave. Habang nakasilip sa buhangin ay inasar pa muli ni Shenqing ang halimaw kaya lalo lang itong nagalit. Ang Sun King ay nagsimulang saksakin ang lupa ng paulit-ulit at sinusubukang hulihin siya. Gayunpaman, mahina kong iniiwasan lang ni Shenqing ang bawat pag-atake sa pamamagitan ng pagsisid ng mas malalim sa buhangin. Habang iniisip na ang Sand Escape ay tunay na isang legendary quality na kasanayan dahil hindi ito nagkokonsumo ng mana at wala ring cooldown. Habang sinusubukan ng halimaw na hanapin siya, nagpatuloy lang si Shenqing na gumawa ng maliliit na pag-atake sa boss at binabawasan ito ng 1 horsepower sa bawat isang pag-atake. Kahit nakakaunti lang ang damage ng kanyang mga pag-atake ay siguradong naaasar naman dito ang boss monster. Ang Sun King na umabot na sa limitasyon nito ay galit na sumigaw at tinawag si Shenqing na jerk. Kaya nagulat si Shenqing na malamang nakakapagsalita pala itong halimaw. Pagkalipas ng 3 oras ay napagod na si Shenqing at 720 HP na lamang ang natitira sa kanya. Ang kanyang mana ay nakarecover na sa 50 na nagpapahintulot sa kanya na gamitin muli ang kasanayan na 7-star arrows. Dahil alam niya na oras na para tapusin ang labanan, tinawag ni Shenqing ang Sun King na ngayon ay 1,160 na lamang ang HP at tinanong ito kung nakapagpahinga na ba siya. Nagbanta siya sa Sun King na aatake na siya kung hindi pa siya kikilos, ngunit ang Sun King ay bigla na lamang nagsabi na sisuko na daw siya. Inilantad ng Sun King ang kanyang tiyan kay Shenqing at nakiusap na tapusin na lang siya, at ipinaliwanag na ang mabagal na unti-unting pagkayod ay pahirap lamang para sa isang alimango na tulad niya. Natatawang inamin ni Shenqing na ayaw din niya ang mabagal na proseso na ito ngunit ipinunto niya sa Sun King na masyado kasing mataas ang kanyang depensa. Kaya pagkatapos ay itinutok na niya ang kanyang arrow at pinakawalan ang kasanayan na 7-star arrows, at agad na pinatay ang Sun King. Binati siya ng system sa pagtalo niya sa Sun King at ginawaran siya ng cross-level challenge experience bonus na times 1.5, na naging dahilan upang siya ay mag-level up ng 3 level. Alam ni Shenqing na ang pag-level up ay magiging mas mahirap na pagkatapos nito, ngunit ang pagkakaroon ng 13 level sa isang araw lang ay isa na ring achievement. Kumpiyansa rin siya na siya ang unang manlalaro na nakagawa ito. Pagkatapos ay inabisuhan siya ng system na nakuha na niya ang kwalifikasyon upang baguhin ang kanyang job class at maging Phantom Hunter at tinanong siya kung gusto niya bang magpatuloy.
Nag-click siya ng yes nang walang pag-aalinlangan dahil alam niyang pinaghirapan niya ito. Pagkatapos ay dahan-daang nagbago ang kanyang class. At ang kanyang Golden King of Elves bloodline ay napalitan ng isang Dark Phantom Hunter. Kinumpirma ng system ang matagumpay na pagbabago ng job class at tumaas ang kanyang HP at mana ng 200, plus 20 naman sa attack power, at plus 5 naman sa lahat ng kanyang mga attributes. Ipinaliwanag din ng system na ang talent ng Phantom Hunter ay magbibigay sa kanya ng 2 dagdag na attribute points sa tuwing siya ay magle-level up, na nagpapataas ng kanyang libreng allocation points mula 5 at naging 7 at ito ay isang malakas na kalamangan. Tuwang-tuwa si Shenqing dahil alam niyang ang 2 eksklusibong kasanayan ng Phantom Hunter, ang Phantom Summon, at Death Trap ay tila simple lamang sa panlabas, ngunit ang mga ito ay mga kasanayan na nagiging napakalakas sa paglipas ng panahon. Ang 100% damage boost mula sa Death Trap at sasamahan pa ng output ng Phantom ay may potensyal na ma-instacle ang mga kalaban, na ginagawang tunay na karapat-dapat ang klase na ito bilang isang hidden class. Sinulyapan niya ang system na nagpapakita na ang kanyang active evolution ay magiging ready pa sa loob ng 5 oras. Iniisip tuloy niya kung ano kayang uri ng mga kakayahan ang mangyayari kapag na-evolve ang kanyang Phantom. Pagkatapos ay tuwang-tuwa na inactivate niya ang kanyang passive evolution habang iniisip na ang pamumuhunan sa kanyang luck o swerte ay isang tamang hakbang. Pagkatapos ay inihagis niya ang ebolusyon sa bangkay ng Sand King. Inihayag ng system na ang nakuha niyang resources ay 32 silver coins, 32 gold coins, at 2 crystal gems. Kaya ang kanyang kasalukuyang kabuuan na pera ay 43 gold coins, 20 silver coins, at 8 crystal gems. Nagtakda si Shenqing ng maliit na mission muna para sa kanyang sarili, ito ay ang kumita ng 1 bilyong gold coins. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang suriin kung ano pang ibang mga item ang na-drop ng boss monster, at nagutos sa system na ilagay ang lahat sa kanyang inventaryo. Ipinakita ng system sa kanya na nakakuha siya ng armor-piercing bow na isang silver quality na armas na may requirements na level 10 at may plus 50 attack power, plus 10 agility, at ang special effect nito ay mababawasan ang depensa ng kalaban ng 5 points sa bawat atake at ito ay nag-i-stack hanggang 5 beses. Kaya natutuwa siyang sa wakas ay nakakuha na siya ng isang dissenting pana na perpekto para sa pagharap sa mga halimaw na may mataas na depensa. At agad niya itong in-equip. Nakatanggap din siya ng steel gauntlets na isa ring silver quality item na may plus 12 attack power, plus 7 agility, at kakayahang pabilisin ng pagloading ng arrow, at agad din niya itong in-equip ng walang pag-aalinlangan. Sumunod ay nakakuha din siya ng golden greatsword na silver quality din, na may requirements na para lamang sa warrior job class. Mayroon ding plus 10 strength at may level requirement na kailangan level 12, at ang special effects nito ay sa kanyang bawat pag-swing ay maglalabas ito ng gininto ang enerhiya ng espada. At makakapagbigay ng 30% attack power. Kahit na mukhang kahanga-hanga ito ay hindi naman ito magagamit ni Shenqing at naisip niya na ito ay sayang naman kung ibebenta niya lang. Kaya nagpasya siyang itabi na lang muna ito sa ngayon at maaari na lang niya itong ibigay sa kung sino ang magiging kakilala niya at ka-close. Sa wakas ay in-equip niya ang life amulet na isang ding silver quality item na walang requirement sa profession. Madadagdagan nito ang kanyang depensa ng 10 at marirecover ang 10 horsepower bawat segundo kapag wala sa isang labanan. Pagkatapos ay inilaan niya ang lahat ng kanyang 21 na hindi pa nakatalagang attribute points sa kanyang agility. At ipinakita ng system na tumaas ng malaki ang kanyang mga estatistika. Ngunit ngayong masaya ang pakiramdam niya dahil sa mga nakuha tungkol sa kanyang pag-unlad, binalaan siya bigla ng system na nakapaglaro na siya ng higit sa 15 hours at mapupwersang ma-log out ang kanyang account sa lalong madaling panahon. Kaya nagtataka siya at balak sanang tumutol sa pag-log out. Ngunit bago pa siya makapag-react ay inihatid na siya sa lobby at pilit na ni-log out. At sumigaw siya na gusto pa niyang mag-grind ng ilang level. Balik sa totoong mundo, natagpuan ni Shenqing ang kanyang sarili sa kanyang silid sa loob ng gaming pod. Dahil sa pagkabigo ay inisip niya kung paanong ang isang may sapat na gulang na tulad niya ay naglagay ng isang anti-addiction system para puwersang mag-log out sa laro. Ngunit tiniyak niya sa kanyang sarili na maayos naman ang lahat. Sa ganitong bilis ay malapit nang magbayad si Xiao Tiankai at ang mga taong nagtaksil sa kanya noon. Habang papunta siya sa kama ay napansin niya ang kanyang kapatid na payapang natutulog sa kanyang kama.
Ang lugaw na ginawa ng kapatid niya para sa kanya ay mukhang masarap. Naisip niya kung paanong ang kanyang kapatid, na dating tinuturing na parang prinsesa sa bahay ay nagtitiis ng husto para lamang pangalagaan siya sa kanyang sitwasyon. Siya ay hindi man lang nga gumagawa ng mga gawaing bahay noon, ngunit ngayon ay ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa kanya. Pagkatapos ay kinain ni Shenqing ang pagkain habang ipinangako sa sarili na kapag natapos na ang kanyang paghihiganti, sisiguraduhin niyang magiging maayos ang buhay ng kanyang kapatid. Ngunit sa sandaling matikman niya ang lugaw ay biglang nanginig ang kanyang katawan. Sinabi niya na parang isang bloke ng asin na pinakuluan sa mapait na apdo ang lugaw na ito dahilan para maiyak siya at damyugo pa ang ilong dahil sa pagkabigla. Ang ingay na nagawa niya ay nagpagising kay Xiaotong, na nakakita sa kanya na gising at agad na nagtanong kung kumain na ba siya ng lugaw na ginawa niya. Sa kabila ng kahindik-hindik na lasa nito ay humingi lang ng paumanhin si Shenqing sa paggising sa kanya. At agad na sinabi sa kanya na ang lugaw ay masarap, sariwa at malinamnam. Kaya tuwang-tuwa si Xiaotong at hinimok siya nitong tapusin ang lugaw dahil gutom na siguro siya. Nang marinig yun ay walang nagawa si Shenqing kundi kainin ang lugaw na ginawa ni Xiaotong at lunukin ito ng tahimik. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang kahit ang mga multo ay natatakot sa pagkain. Kinabukasan, si Shenqing ay pagod at na-dehydrate dahil sa kinaing lugaw. Pagkatapos ay dumating sa kanyang kwarto ang isang nurse at nagtanong kung ano na ang kanyang pakiramdam. At bigla itong sumandal kay Shenqing at sinabi sa kanya na siya ay nagsuka at nagtai kahapon na ikinatakot niya. Alam niyang si Shenqing ay isang mayamang young master at napakagwapo at naisip niya na kahit na boldadong lumpo ito, ang pagiging close sa kanya ay maaaring mga hulugan ng isang buhay na marangya. Ngunit malamig na sinabi ni Shenqing sa nurse na ayos lang siya at pagod lang sa paglalaro noong nakaraang araw. Hinawakan ng nurse ang kamay ni Shenqing at nag-aalok ng tulong sa anumang kailangan niya. Sa halip na tumugon sa kanyang nurse, hiniling ni Shenqing sa nurse na itulak ang kanyang wheelchair papunta sa gaming pod dahil gusto niyang maglaro. Ang nurse na nalilito at nainis ay nagtaka kung talagang mas mahalaga pa ba ang laro kaysa sa kanya. Nang pumasok na si Shenqing sa loob ng gaming pod, itinabi ng nurse ang wheelchair nito at bumubulong-bulong sa sarili sa kung hindi ba maganda ang makeup niya sa araw na ito. Hindi pinansin ni Shenqing ang kanyang nurse at nag-login lang muli sa laro. Nang imulat na niya ang kanyang mga mata sa laro, natagpuan niya ang kanyang sarili sa village. Malugod siyang tinanggap ng system at ipinaalam sa kanya na ang kasalukuyang bilang ng mga online na manlalaro ay 300,000. Mabilis niyang napagtanto na maraming manlalaro ang sumasali sa laro sa pamamagitan ng mas murang mga VR devices, at sa isang buwan lamang ay malamang nalalampas na sa 100 million ang global player base. Dahil alam niya yon ay nauunawaan niya ang pangangailangang magpa-level up ng mabilis. Binuksan ni Shenqing ang panel ng kanyang kagamitan at nakita niya na kasama sa kanyang kasalukuyang gamit ang Life Amulet, Qinglin Armor, Armor Piercing Bow, Sand Boots, at Steel Gauntlets. Ngunit kulang pa rin siya sa mga kagamitan sa ulo at tuhod. Sa pagpapasya na kailangan niya ng top quality gear, nagpasya siyang manghuli ng mga boss monster na nasa itaas ng level 20. Pagkatapos ay nagtungo muna siya sa tindahan ng kagamitan sa village. Nagulat ang shopkeeper nang makita ang isang customer ngunit mas namangha siya nang mapansin niya ang silver armor na suot ng customer. Lumapit nang may pagkamausisang tinanong ng shopkeeper kay Shenqing kung ano ang gusto niya. Ngunit nang tingnan ni Shenqing ang kagamitan sa tindahan, nakita niya lamang ang mga bronze quality na item na para sa kanya ay mga basura lamang. Naghinala si Shenqing na itinago ng shopkeeper ang mas magandang kagamitan na golden quality item. Nakatingin sa mata ng shopkeeper na hiniling ni Shenqing na makita ang treasure item ng tindahang ito. Ang shopkeeper na nagkukunwaring hindi naiintindihan ay nagtanong kay Shenqing kung ano ang ibig sabihin niyang treasure item. Ipinaliwanag ng shopkeeper kay Shenqing na ang mga bagay na nakadisplay dito ang mayroon lamang siyang stock, na nag-aalok sa kanya ng discount kung may pipiliin siya ngayon. Tungkol naman sa isang treasure ng tindahan na ito, sinabi ng may-ari na wala silang anumang bagay na ganoon at kung mayroon man silang ganoon ay siguradong hindi niya ito kayang bayaran. Bilang tugon ay inilabas lang ni Shenqing ang isang crystal gem sa may-ari. Agad na tumaas ng 70 ang favorability ng shopkeeper sa kanya at agad na inamin nitong nabigo siyang makilala ang isang taong may mataas na katayuan.
Dahil humanga ay binuksan ng may-ari ang isang nakatagong pinto at ibinunyag ang sikretong inventaryo ng tindahan. Ipinaliwanag ng may-ari na ang mga item na ito ay dapat na ibebenta kapag umabot na ng 30 days pagkatapos magbukas ang server, ngunit dahil sa katayuan ni Shenching ay pinayagan siyang pumili ng isang item ng mas maaga. Pagtingin sa paligid ay nakita ni Shenching na ang mga item dito ay halos mga silver quality lamang na agad niyang sinabing mga basura ito, kaya nagulat ang may-ari sa kanyang reaksyon. Ngunit ang atensyon ni Shenching ay nakuha ng isang bagay sa loob ng isang salamin na kahon na isang maskara, kaya tinuro niya ito at sinabi sa may-ari na gusto niya ito. Pinuri ng may-ari ang matalas na mata ni Shenching at ipinaliwanag na ito pa lamang ang tanging gold quality mask sa laro mula nang ilunsad ang server. Isa lang ito sa buong laro, at ang maskara ay dapat na ibebenta ng hindi bababa sa 200,000 gold coins simula sa susunod na buwan. Ngunit dahil binigyan siya ni Shenching ng crystal gem ay inalok ito ng may-ari para sa 150,000 gold coins na lamang. Tinanong ng system si Shenching kung gusto ba niyang mag-recharge ng 200,000 gold coins para sa transaksyon, at agad siyang pumayag. Natigilan ang may-ari dahil alam niya na ang isang karaniwang manlalaro ay maaaring tumagal pa ng isang taon upang makaipon ng 150,000 gold coins. Ngunit casual na sinabi sa kanya ni Shenching na tanggalin na ang discount at sinabing hindi niya ito kailangan. Idinagdag ni Shenching sa shopkeeper na sa susunod na magkaroon ng magandang quality na kagamitan ang tindahan, dapat niya munang ipaalam sa kanya. Ang tindera na tinatawag na siyang VIP customer ay sabik na sumang-ayon. Paglabas ng tindahan ay sinuot ni Shenching ang maskara, alam na ang 200,000 gold coins ay nagkakahalaga ng $2 million na totoong pera. Para sa natatanging kagamitan na ito ay mukhang hindi naman ganoon kamahal. Inactivate niya ang mask sa pamamagitan ng pag-click sa earplug, at nagulat siya nang makita niyang maaari niyang i-customize ang itsura nito. Ibinunyag ng system na ang maskara ay tinatawag na White Tiger Mask na isang gold quality item na mayroong plus 15 speed at plus 15 strength boost sa mga kalapit na manlalaro. Kasama na rin ang hugis tigre na activation skill nito. Ang special effects nito ay maaari niyang matakot ang mga halimaw at ibang manlalaro na mas mababang level kaysa sa kanya, kaya humanga si Shenching dito at tila tama ang inaasahan niya mula sa isang gold quality item. Habang naglalakad siya sa village ay napansin ng mga manlalaro sa paligid niya ang kanyang pambihirang maskara, at nagtataka sila sa pagkabigla kung yun ba ay isang gold quality item. Inakala ng ilan na ito ay mula sa isang treasure chest. Ngunit ang iba ay nahirapan paniwalaan na may nakakuha na kaagad ng gold quality item lalo na't wala pa namang mga gold quality items na nakalista sa opisyal na tindahan ng laro, kaya inakusahan nila siya bilang isang cheater. Bigla, may humawak sa balikat ni Shenching na nagpatigil sa kanya. Paglingon ay tinanong ni Shenching ang lalaki kung ano ang gusto niya. Nagkomento ang lalaki kay Shenching sa kahanga-hangang kagamitan nito at tinanong kung maaari niya munang ipahiram ito sa kanya sandali. Hinubad ni Shenching ang maskara habang nakatingin sa lalaki na may ngiti at tinanong ito kung bakit dapat niyang ipahiram ang kanyang kagamitan. Ang lalaki ay kumpiyansa na nagpahiwatig na si Shenching daw ay siguradong isang cheater, dahil nagawa nitong makakuha ng mataas na kalidad ng kagamitan ng maaga kahit kakabukas lang ng server. Iminungkahi ng lalaki kay Shenching na ibigay niya ang kanyang mga gamit kung ayaw niyang maban sa laro. Natatawang tinanong ni Shenching sa lalaki kung talaga bang sinusubukan nila siyang nakawan ng gamit. Pagkatapos ay nagtipon ng mga kalapit na manlalaro dahil na-curious sila sa kaguluhan. Habang ang isang blonde-haired bully na nakaharap kay Shenching ay nagsimulang tumawa, at tinawag si Shenching na cheating upgrade dog, at nagmumungkahi na turuan nila ito ng leksyon. Sumang-ayon ang mahabang buhok na lalaki sa tabi niya at nagsasabi na ito ay malinaw na isang pagnanakaw. At ang iba pang mga manlalaro ay nagsimulang sumigaw bilang pagsang-ayon, at nasasabik sila na makita ang inaakalang cheater na patumbahin. Nagbanta ang pinuno ng grupo kay Shenching na kung hindi niya ibibigay ang kanyang mga gamit ay paulit-ulit nila siyang papatayin para paulit-ulit rin siyang babalik sa respawn point. Inis na sumagot si Shenching na laging may mga hanggal na naniniwala sa mga chismis at mga hampas lupa na hindi kayang makitang nagtatagumpay ang iba. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang kakayahan sa pagtuklas ng kahinaan habang isinusuot muli ang kanyang maskara. At binanggit na ang kanyang tatlong kalaban ay isang level 4 na warrior, isang level 5 na assassin at isang level 5 na archer.
Bamantong hininga siya at sinabing ayaw niya sa gulo, ngunit inaanyayahan silang lahat na sumugod sa kanya. Ang archer ay tumalon sa ere at tinutukan si Shenqing at binabalaan siya na ang isang galaw ay sisubog ang kanyang ulo. Sinugod naman siya ng warrior at sumigaw sa kanya na ang pagtayo daw niya ay puno ng mga opening. Habang ang assassin naman ay lumitaw sa kanyang likuran at inaakusahan si Shenqing na masyadong mayabang. Ngunit bago ang sinuman sa kanila ay makalanding ng isang pag-atake, inactivate ni Shenqing ang special effects ng kanyang White Tiger Mask na nagpakawala ng isang hugis tigre na aura. Umalingaw-ngaw ng malakas ang Tiger's Roar at lahat ng tatlong umaatake ay agad na natamba sa lupa dahil sa pressure. Umubo ng dugo ang warrior dahil sa impact, habang ang mga nakapaligid na manlalaro naman ay natahimik at sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Lumapit si Shenqing sa warrior at tinanong ito kung plano pa rin ba niyang patayin siya sa respawn point. At panunukso na ipinaalala sa kanya na ang kanyang ID name ay Chao Jiu Wang, at sila ay malugod na aanyayahan niyang sumugod sa kanya anumang oras. At doon ay lumakad na si Shenqing palayo habang iniwan ang karamihan sa mga tao na nagbubulungan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa pagsuri sa leaderboard ay mabilis na nakilala ng ilang manlalaro ang pangalang Chao Jiu Wang na sa Ingles ay Morning Wine Evening Song. Sa kanilang pagkabigla ay nakita nila na siya ay ang rank number 1 at nakalista bilang isang level 13 Phantom Hunter, na nag-iwan sa lahat na hindi makapaniwala. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito ay i-like at i-comment ang part 2 sa comment section.